Jiang Ginseng, ikaw ay talagang napakahirap. Paano ako makakapanganak? Ikaw na ganito. Mabagsik at walang puso. Talagang nagkasala. Ina. Baozhu. Huwag mo na masyadong sisihin ang kapatid. Si Baozhu ay talagang malas. Walang ibang dapat sisihin. Tingnan mo. Sa ganitong kalagayan, nagsasalita pa rin si Baozhu para sa'yo. Kung hindi ikaw, bakit nasaktan si Baozhu? Wala akong kasalanan. Ikaw ang malas na bituin. Hanggang ngayon ay nagdududa ka pa rin. Kung hindi mo ako pinigilan na iligtas si Baozhu, paano naging may kapansanan si Baozhu? Ikaw, masamang babae. Ako ang masamang babae. Pinigilan kita na iligtas si Baozhu. Nanganak ang reyna. Napakadelikado. Kung malate tayo kahit isang saglit, hindi natin maililigtas ang reyna at ang tagapagmana. Hindi namin masiguro ang aming buhay bilang magkapatid. Tiyak na mapapawi ang pamilya ng Jiang. Bakit kayo hindi marunong magpasalamat? Mapapawi ang pamilya ng Jiang. Ang yabang mo talaga. Hindi mo alam ang pasalamat. Noong una kitang niyayakap sa Jiang, binibigay ko sa iyo ang lahat ng pagmamahal. Ngayon, hindi ko inakalang mabubuo ka ng ganitong ugali. Lubos akong nadismaya sa iyo. Wala akong kapatid na tulad mo. Nagsisisi ako. Talagang nagsisisi na ako sa pagtulong sa iyo at kay Kuya Pangalawa. Maging general na paru-paro sa palasyo. Maging kilala sa buong lungsod na pinakamagaling na manggagamot sa gynecology. Binibigay sa iyo ng kuya ko. Binili ni bunso ko. Nailathala ko na ang mga aklat panggamot sa pinto. Si Baozhu talaga ang nagsusulat ng mga aklat panggamot para sa atin. Pinabuting medisina. Hinayaan akong maging mataas na manggagamot kasama ang kapatid ko. Bakit naging tagumpay mo na naman ito? Dahil sa aking walang takot na pagsisikap, dinala ko kayo sa palasyo para iligtas ang reyna. Upang makagawa kayo ng malaking kabutihan at makakuha ng mga parangal. Pati na ang prinsesa na ipinagkaloob sa akin. Kinuha niyo rin si Jiang Baozhu. Kahit hindi ka pumunta, makakapanganak pa rin ang emperatris ng maayos ng prinsipe. Kami ni ikalawang kapatid ay makakatanggap din ng gantimpala. Sa posisyon ng generala, dapat ay para kay Baozhu ang lahat. At sinasabi pa na si Baozhu ang kumuha ng posisyon mo bilang general. Jiang Ginseng, ikaw ay hindi man lang kasing halaga ng isang balahibo ni Baozhu. Ang pagkakaroon mo ng ganitong kasintahan ay talagang isang malaking kahihiyan. Sa inyong mga mata, ako ay hindi man lang kasing halaga ng isang balahibo niya. Ikaw, kuya, pupunta ako para kausapin ang nakababatang kapatid. Jiang Ginseng, kahit na ikaw ay kanilang tunay na kapatid at tunay na anak, ngunit sila ay hindi ka naniniwala kahit kaunti. Tama na. Sasabihin ko sa iyo ang isang lihim. Sa totoo lang, ang mga binti ko ay ako mismo ang nagtamo ng pinsala. At matagal na itong gumaling. Nagpapanggap lang ako. Kung hindi ka mag-aalala, paano ako makakapagpahinga? Sabi ko na, ibigay sa iyo ang posisyon ng prinsesa. Bakit mo pa ako kailangang patayin? Nangahas ka pang patayin ang iyong kapatid na babae. Sasampalin kita. Sasampalin kita. Baozhu. Hinahanap mo si San. Hanapin si San. Talagang nagsisisi ako. Kung mabibigyan lang ng pagkakataong muling magsimula, hindi ako babalik sa bahay ng Jiang kasama nyo. At hindi ko kayo tutulungan na pumasok sa palasyo para iligtas ang reyna. At higit sa lahat, hindi ko kayo tutulungan. Hayaan kayong umakyat sa tagumpay. Hayaan kayong makakuha ng mga posisyon at parangal. Lahat ng ito ay dahil sa iyo, masamang bituin. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana nagalit si Baozhu. Bakit siya pupunta sa bukirin? Dahil dito siya nasaktan. Nabuhay akong muli. Nabuhay muli sa araw ng panganganak ng reyna. Noong nakaraan, ako ang pumigil kay kuya para makapasok siya sa palasyo at gamutin ang reyna. Nagdala ng utos si kuya sa palasyo. Nahirapan ang reyna sa panganganak. Mabilis kang pumasok sa palasyo at tulungan siya. Jiang Ginseng, anong laro ang nilalaro mo na naman? Para hindi ako makapunta at makatulong kay Baozhu. Sino nang matapang mong magluko ng ganito kalaki? Kuya, totoong hindi ako nagsinungaling. Totoong nagsilang ng mahirap ang emperatris. Yung eunuch sa palasyo. Personal na naghatid ng utos. Eunuch ang naghatid ng utos. Nasaan na sila?
Pagkatapos maghatid ng utos, bumalik na ang eunuch sa palasyo. Dumating siya. Si Ginoong Kao na kasama ng emperador. Jen Jinsheng, sinabi mo na talagang kapani-paniwala. Kung hindi lang, ako alam na mahilig kang magsinungaling. Maniniwala na ako sa'yo. 8-2 ito. Hindi kailanman nagsinungaling. Bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Ito. Dapat itanong mo sa sarili mo. Kapatid, pakiusap. Talagang hindi ako nagsinungaling. Kami sa pamilya Jiang ay palaging nagbibigay ng konsultasyon sa Reyna. Hindi matatag ang pulso ng Reyna. 10-8, malamang na mahirapan siya sa panganganak. Kung hindi mo sinabi yan, malamang na may tiwala ako sa'yo. Kahapon, ako at ang pangalawang kapatid ay kakakabig lamang sa pulso ng Reyna. Hindi pa ito ang oras ng panganganak. Ano ba ang dapat kong gawin? Ngayon ka lang naniniwala sa akin. Kung alam ko lang ito, sana'y hindi na ako nag-umpisa. Kuya, pakiusap. Maniwala ka sa akin muli. Kung mahirapan ang Reyna, talagang may mangyayaring masama. Ikaw at si ikalawang kuya, bilang mga manggagamot ng Reyna, mapapahiya ka sa buong angkan. Jen Jinsheng, ginagambala mo lang ako. Big brother, alam kong nag-aalala ka kay Baozu. Pero yung mga tauhan sa bahay na nag-uulat, sabi nila nasugatan lang niya ang paa. Kasama niya si second brother. Magaling si second brother sa medisina. Siguradong magagamot niya ito. Hindi ako mapalagay. Pero kung ang Reyna ay manganganak ng mahirap at may mangyaring masama, hindi namin kayang panindigan ang pamilya Jiang. Totoo, hindi ako nagsinungaling kuya. Makakapagsumpa ako. Kung magsisinungaling ka, gusto kong putulin mo ang iyong mga binti. Bayaran mo si Baozu. Magsagawa ng sariling pagputol ng mga pulso. Upang hindi masabi na ang aklat ni Baozu ay isinulat mo. Na ang gamot niya ay ikaw ang nag-ayos. Yung mga aklat medikal at gamot ay akin talaga. Mahalaga munang iligtas ang Reyna. Kung hindi, ang buong pamilya Jiang ay tiyak na makikisama sa libing. Papasok sa palasyo para tingnan ang Reyna. Hindi pwede, nahihirapan ang Reyna bilang kanyang tagapag-alaga. Kung wala siya, kung may nangyaring masama sa kanya, tiyak na papatayin si kuya. Kailangan kong hanapin siya. Papasukin din niya ang palasyo. Noong nakaraan, nag-alala ako. Mahirap ang panganganak ng emperatrice. At pumunta pa kami sa bukirin. Naupo at hiningi ang ikalawang kapatid pabalik. Alam ko na hindi magpapabaya ang ate ko. Hayaan mong ang kuya ang pumunta para iligtas ako. Jen Jinsheng, sinabi ko na. Kung muling mananakit ka kay Baozu, hindi ako magdadalawang isip. Ikaw, ikalawa kong kapatid, ay dahil sa mahirap na panganganak ng Reyna. Ang kuya ay pumasok sa palasyo ayon sa utos. Para iligtas ang tao. Ang nakatatandang kapatid na babae ay sumama sa mga ebidensya sa palasyo. Matapos ipasa ng mga ebidensya ang mensahe, agad silang bumalik sa palasyo. Ako ang naghatid ng mensahe sa nakatatandang kapatid. Para pumasok siya sa palasyo. Kapatid na babae, alam ko, matagal mo na akong inis. Iniwan mo ang iyong pagkatao. Sa Jiang family, nagpakasaya ka. Samantalang ikaw ay palaging naglalakad ng mag-isa. Dumaan sa maraming paghihirap. Ayaw mong maging mabuti si kuya sa akin. Hindi mo na kailangang maghanap pa ng ganitong dahilan. Bakit mo naman nagawa na gamitin ang ganitong dahilan? Para palayasin ang kuya. Hindi mo pinapayagan ang kuya na gamutin si Baozu. Gusto mo bang mangyari yon, hindi ba? Kuya, hindi ako nagsisinungaling. Totoong nahirapan ang Reyna. Dumating ako ngayon para makasama si kuya sa pagpasok sa palasyo. Pumunta ka na para iligtas ang emperatrice. Anak, nagawa mo nang ipasok si kuya sa palasyo. Ngayon gusto mo pang ipaalis si Bunso. Alam mo bang nasaktan ako? Pero ayaw mong ipagamot sa akin ang mga kuya ko para hindi ako maging pilay. Jen Jinsheng, hindi kita papayagang magtagumpay. Tiisin ko ang manatili at alagaan si Baozu ng mabuti. Aking ikalawang kapatid, hindi ako nagsisinungaling. Dumating na ang mga tao mula sa palasyo para maghatid ng utos. Ikaw din ang itinalaga ng emperador para alagaan ang mediko ng Reyna. Kung talagang may nangyari, iyon ay isang parusang kamatayan. Pumunta ka na, ikalawang Ginoo. Iiwan mo na lang akong mag-isa dito. Mas mabuti pang maging pilay. Baozu, hindi ako magiging biktima ng maliit na puting asong ulol. Tiyak na gagamutin kita. Mahalaga ang usapan ng ikalawang kapatid. Pumasok ka na sa palasyo. Kung may mangyaring masama, syempre madadamay din ang ate. Sa sitwasyong ito, kapatid, pumunta ka na. Wala akong pakialam. Sundin mo na lang ang kapatid na babae. Hindi ako makakasali, Jinsheng. Ikaw na bahala. Kuya, pakiusap, tulungan kita. Pumasok ka na sa palasyo agad. Kung hindi, talagang hindi nakakayanin.
Kuya, sasamahan kita pumasok sa palasyo. Kahit na nasaktan na ako. Pero handa akong sumama. Pupunta si kuya. Mas gusto kong mapariwara kaysa mawalan ng kakayahan. Huwag na huwag mong apihin si kuya. Huwag mong pakinggan ang maliit na mata na ito. Kung magsisinungaling si kuya, handa akong tumanggap ng parusa. Sige, kung sigurado ka. Kung magsisinungaling ka, ipagkakait mo ang sariling mga binti bilang kabayaran kay Baozu. Sige, kung pumasok na si RJ sa palasyo ngayon, sasang-ayunan kita. Sa buong buhay ko, huwag niyo nang asahan na muling masasaktan niyo ako. Kung magagalit kayo, saka pa kayo makakapalad. Dati, ikaw, hindi kailanman gagawin ito. Noon, sabik na sabik ako sa pagmamahal ng pamilya. Upang makuha ang inyong pagkilala at pagtanggap. Tahimik na nagtiis, naging alipin at katulong. Ngunit ano ang nangyari? Sa buhay na ito, hindi ko na kayo ituturing na pamilya. May utos mula sa palasyo. Ang pinakamahalaga ngayon ay pagsabihan si kuya at si ikalawang kuya na magmadaling pumasok sa palasyo para iligtas ang tao. Bakit ka pa naguguluhan? Hindi ka ba mag-isip ng paraan? Sa buhay na ito, hindi ko kayang magpakatatag para pigilan si kuya at pakiusapan si ikalawang kuya at sumama sa kanila na nagmamadaling iligtas ang reyna na nanganak. Hayaan silang iligtas si Jiang Baozu. Ang reyna ay may isang katawan ngunit dalawang buhay. Tignan natin kung paano pararangalan ng emperador ang pamilya Jiang. Hayaan si Jiang Baozu na maging prinsesa. Ginoong Kao, pakihintay sandali. Wala ang kapatid kong lalaki sa bahay. May kailangan ang kuya, kakalabas lang niya. Dapat hindi pa siya masyadong malayo. Sumunod ka sa akin. Kuya, sandali lang. Jiang Jincheng, gusto mo na namang pigilan ako. Nailigtas si Baozu. Talagang gusto mo siyang maabala, ha? Kuya, wala akong ganun. Ito ay isang utos mula sa palasyo. Nahirapan ang reyna sa panganganak. Lalong lumalala ang pag-ugali mo. Inggit ka kay Baozu at sinubukang saktan siya. At naglakas loob kang mag-imbento. Si Jiang Tai ay nagsabi na ang reyna ay nahihirapan sa panganganak. Nireseta ng hari na ipadala ang matandang alipin upang maghatid ng utos. Para tawagin ang dalawang magkapatid. Mabilis na pumasok sa palasyo para iligtas ang reyna. Iligtas ang tagapagmana. Kumusta ang kalagayan ni Emperatrice Cao at ng reyna? Malala ba? Siyempre naman. Jinru Qiao, huwag magpahuli. Mabilis na pumasok sa palasyo at iligtas ang tao. Paano na si bituin? Sa ganitong oras, ang una mong naisip ay si Jiang Baozu. Tunay nga, malalim ang kanilang pagmamahalan bilang magkapatid. Dr. Jiang, anong hinihintay mo pa? Hurry up at pumasok na sa palasyo. Jiang mo, talagang kaya mong bitawan ang iyong minamahal na nakababatang kapatid na babae at pumasok sa palasyo. Pumasok si Jiang mo sa palasyo. Paano na ang aking mahal na perlas? Kung sakaling may masamang mangyari sa kanya. Inay, bakit mo paulit-ulit na pinapalo ako? Kung hindi mo kayang tanggapin si Baozu at hindi siya pinayagang ipagdiwang ang kanyang kaarawan, bakit pa siya kailangang manirahan sa nayon? Dahil dito, siya ay nasaktan. Hindi naman ako ang pumigil sa kanya na ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Kahapon, kasama ang dalawang kapatid. Nasa palasyo kami at nagbigay ng konsultasyon sa reyna. Napansin kong kakaiba ang pulso ng reyna. Nagmungkahi na ang dalawang kuya ay bantayan sa palasyo. Itong Jiang Baozu. Sinasabi na ako, ayaw payagan ng kuya at pangalawang kuya na ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Nagmamatigas na gusto ang kuya at pangalawang kuya. Nasamahan siya palabas ng palasyo. Pagsisinungaling. Kung hindi siya nagsinungaling sa akin, hindi sana siya pinigilan sa kanyang kaarawan. Paano na lang ang kuya at pangalawang kuya na iniwan ang reyna? Ngayon ay nahihirapan ang reyna. At wala silang nandyan para tumulong. Ikaw, masamang kapalaran. Gusto mong siraan si Kuya San, ha? Ginuot ng Jiang. Kahapon, ang dalawang doktor na sina Jiang Mo at Jiang Han, talagang nararapat na makinig sa ika-4 na anak na babae ni Jiang, na manatili sa palasyo. Sana'y makarating si Dr. Jiang nang mabilis. Tulungan ang emperatriz na makapanganak ng maayos. Kung hindi, kayo, pamilya Jiang, hindi ninyo kayang tiisin ito. Kung hindi dahil sa hindi mo matanggap si Baozu, bakit siya magkakaroon ng aksidente? Hindi ako ang hindi makapagtiis sa kanya. Palayasin mo siya sa bahay. Sadyang naghanap siya ng dahilan para makaalis. Para mapalambot ang dalawang kuya niya. Sa ganitong paraan, maipapakita na ang ampon niyang ito ay mas may katayuan sa bahay na ito. Huwag mong akusahan sila. Wala akong anak na katulad mo. Ang anak ng pamilyang Jiang
Hindi ko rin kayang maging. Yan ye. Jiang, isipin mo na lang na ako'y nawala. Noong 3 taong gulang ako. Sa nakaraang buhay, kayong pamilya, ay pinatay ako ng buhay. Tapos na tayo. Wala na tayong ugnayan. Anak ng pamilya Jiang. Sino ang gustong tumanggap tatanggapin? Ano? Bakit mo ako tinatawag na Ginoo Jiang? Gonggong Kao. Ang aking nakatatandang kapatid na lalaki at pangalawang kapatid na lalaki ay parehong mga doktor. Bawat isa ay may sariling lakas. Sabay nilang dalawa, mas kapaki-pakinabang sa Empress. Ngayon ang ikalawang kuya ko ay nasa isang bahay sa labas ng bayan ng Jiang. Pakipakiusap na ipaalam sa ama. Ipapasok siya sa palasyo. Itong si Jiang si girl. Sabi mo talaga, ako na ang personal na pupunta roon. At imbitahan si Second Prince Jiang pumasok sa palasyo. Ginoo Kao, nitong mga nakaraang buwan, ako ang laging nakikilaho sa pangangalaga at paggamot ng ina sa pagbubuntis. Medyo pamilyar ako sa kalagayan niya. Pwede bang magpadala ng isang maliit na ginoo? Dalhin mo ako sa palasyo. Makipagkita sa reyna. Gagamitin ko ang pagkakataong ito upang ipakita ang aking galing sa medisina at hawakan ang aking kapalaran. Hindi tulad ng nakaraang buhay na ginamit ko ang aking medisina para sa tagumpay ng 2 kapatid. Nakuha pa ni Jiang Baozhu ang aking karangalan. Tama. Xiao Anzi. Nandito. Dalhin mo si Jiang si Gunyang sa loob ng palasyo para makilala ang reyna. Salamat, Ginoo. Ano na ang mangyayari sa aking Baozhu? Sumama ka sa akin para iligtas si Baozhu. Lola, tulungan mo ang aking anak. Inang, kumapit ka. Nandyan na ang emperador para magbigay ng utos. Darating na ang mga doktor mula sa Jiang. Dumating na ba ang 2 doktor mula sa Jiang? Bakit wala sila sa palasyo? Kung mahuli sila, may nangyari sa aking reyna at sa aking anak. Pinutol ko ang kanilang ulo. Jiang Jinsheng, muli mong. Anong nangyari kay Baozhu? Pinagsabihan na kita. Kung muling sasaktan mo si Baozhu, hindi kita palalampasin. Hahayaan mong saktan ako. Hindi ka dati ganyan. Dati, sumusunod ako sa inyo kahit ano. Hindi ako lumaban sa mga suntok o mga salita. Talagang nasanay na kayo. Sobrang bobo ko noon. Kaya nagkaroon ako ng pag-asa sa inyo. Matagal na akong dapat nagalit sa'yo. Si Chen, gusto kong hiwain ang balat mo. Kunin ang mga kalamnan mo. Si Raulo ka, anong kalokohan yan? Lahat ng tungkol kay Jiang Baozhu. Walang kinalaman sa akin. Nahirapan ang reyna. Ako'y pinarusahan na pumasok sa palasyo upang magpagaling. Talagang ganito ka. Lalong lumalago ang potensyal mo. Para labanan si Baozhu, iniiwasan niya kaming dalawa. At ang pansin ng kuya ko, talagang walang pinipili sa paraan. Gumagawa pa siya ng ganitong kasinungalingan. Hindi ako nagsinungaling. Ito ay si Gongli pumunta. Ang batang eunuch na nagdadala ng utos. Salamat, Ginoong Xi. Ako ang nagdala kay Jiang si Gunyang. Pumasok sa palasyo para iligtas ang reyna. Jiang Jinsheng, sa pagkakataong ito talagang nagpakasipag ka. Kung hindi ko alam, ang napakahalagang bagay na ito, ang nagdala ng utos ay tiyak na ang emperador. Si Ginoong Kao na nasa tabi niya. Si Ginoong Kao ang nagdala ng utos. Kakatapos ko lang lumabas mula sa palasyo. Hindi ko narinig ang tungkol sa hirap ng reyna sa panganganak. Kung hindi, naloko na ako sa pagkakataong ito. Talagang si Ginoong Kao mismo ang nagdala ng utos sa pamilya Jiang. Ginoong Kao, nasa suburb na ngayon. Sinabihan na ng Zhuangzi si ikalawang kapatid. Pumasok na si nakakatandang kapatid sa palasyo ayon sa utos. Jiang Jinsheng, wala akong nakita sa daan na dumaan si nakakatandang kapatid. Ikaw ay isang ganap na sinungaling. Kung hindi ako nagmamakaawa ng buong puso, ipinaalam ang tungkol sa buong pamilya ni Jiang. Totoo nga si Jiang mo. Pumunta siyang hanapin si Jiang Baozhu. Si Chen, kahirapan sa panganganak ng emperatrice, may kaugnayan ka ba? Sa'yo. Tungkol kay Jiang mo, nang marinig niyang may nangyari kay Jiang Baozhu, hindi niya matanggap na sumuway pa sa utos ng hari. Hindi pa sapat na nasaktan mo si Baozhu. Ngayon ay pinagsasabihan mo pa ang kuya ko. Anong sabihin ko, hindi niyo pa rin paniwalaan. Anong ginawa ko? Akala niyo ako ang may gawa niyan. Tama na. Wala kang pakialam sa mga bagay ko. Huwag mong isipin na makakapasok ka sa palasyo at makikialam sa realidad. Nakasakit ka sa perlas. Nakasakit ka sa mga tao ng Jiang.
Ang Emperatrice Xichen ay nahirapan sa panganganak. Nadiskaril ang Emperatrice at ang tagapagmana. Kaya mo bang akuin yon? Nadiskaril ang Emperatrice at ang tagapagmana. Kaya mo bang tanggapin ito? Gumagawa ka ng ganyan. Hindi ba't para dito? Para takutin ang lahat. Hindi kita papayagang magtagumpay. Walang hiya. Masyado kang matapang. Haharangin mo si Yanye. Jiang, pumunta upang iligtas ang reyna at ang prinsipe. Ito ay isang parusang kamatayan at paglipol sa pamilya. Si Jiang Sigunyang ay pupunta upang iligtas ang reyna. Siya ay isang pulubi na naligaw sa labas. Ano ang maaari niyang gamitin upang iligtas? Naniniwala ako sa aking kasanayan sa medisina. Basta't makararating ako sa tamang oras. Maaari kong iligtas ang reyna at ang prinsipe. Medisina, isang taong hindi marunong magbasa at magsulat. Sinasabi pang marunong kang maggamot para iligtas ang Emperatrice at ang prinsipe. Dahil sa pagwasak kay Baozu, lalong lumalala ang pag-isip mo. Ako, isang pulubi na naiwang mag-isa sa labas. Hindi marunong magbasa, hindi rin nakakaintindi ng medisina. Matagal na akong bumabalik sa bahay ni Jiang. Nakapagsulat na ako ng napakaraming libro para sa inyo. Nakapagsulat na rin ako ng napakaraming liham. Nakatulong na ako kay Xichen ng maraming beses. Talagang bulag ka. Lahat ng iyon ay palabas mo lang. Gusto mong ipakita na mas magaling ka kay Baozu sa lahat ng bagay. Xichen, akin to. Huwag mong pakialaman. Ikaw ang aking magiging asawa. Lahat ng tungkol sa'yo, ako ang bahala. Hindi na ngayon. Xichen, magkakahiwalay na tayo. Anong sinabi mo? Bumibitaw tayo sa kasal. Ikaw na magiging asawa. Ayaw ko na. Alam mo ba ang sinasabi mo? Gusto mo na naman gamitin ang ganitong mababang paraan. Para sa akin, naglalaro ka lang. Xichen, ang yabang mo talaga. Alam mo ba na ikaw ang aking fiancé? Pero araw-araw kang kasama si Jiang Baozu. Nag-aaway pa kayo. Lahat ng mata at puso mo ay para sa kanya. Talagang nakakalaso ng ugali mo. Walang hiya. Tumahimik ka. Kami ay malinis at walang kasalanan. Walang kasalanan. Talagang masasabi mong ganon. Ako at si Baozu. Lumaki kaming magkasama mula pagkabata. Kung hindi ka bumalik, magpapakasal na sana tayo. Ako ang iyong magiging kasintahan. Kaya, ako at si Baozu ay mga kapatid lamang. Kami ay walang kasalanan. Huwag ninyong insultuhin ang salitang kapatid. Ang mga walang hiya ninyong gawain. Nakakadiri talaga sa akin. Jiang Jinsheng. Xichen, nasa puso mo ako. Ngunit isa lamang akong bulag at bingi. Isang walang utang na loob na salot. Ako si Jiang Jinsheng sa buhay na ito. Hinding-hindi na ako makikipagkasal sa'yo. Ginoong An, pumasok tayo sa palasyo. Xichen, hindi na ako magiging katulad ng dati. Hayaan mo akong gawin ang gusto ko. Huwag mong subukang pigilan ako. Papasok ako sa palasyo para iligtas ang reyna. Bastos ka. Nahihirapan ang reyna sa panganganak. Nasa panganib siya. Kung maghihintay pa tayo, papatayin ka ng emperador. Xichen, ikaw ay baliw. Paano mo magagawa ang pumatay ng isang eunuch na nagpapadala ng utos sa palasyo? Ito ay magdudulot ng kamatayan at pagkalipol ng angkan. Xichen, ikaw ay baliw. Paano mo magagawa ang pumatay ng isang eunuch na nagpapadala ng utos sa palasyo? Ito ay isang bagay na nagdudulot ng pagkamatay at paglipol sa pamilya. Ganitong mga bagay, ang taong nagdadala ng utos ay dapat isang eunuko sa tabi ng emperador. Isang eunuko sa tabi ng emperador. Aling ang hindi ko pa nakikita. Kahit sino sa mga katulong, gusto rin magpanggap sa harap ko. Hindi ako nagsisinungaling o nag-acting. Bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Bakit kita hindi pinaniniwalaan? Dahil sa iyong masamang asal. Palaging nagsisinungaling. Pagsisisihan mo ito. Habang nandito ako, huwag mong isipin na makakapasok ka kahit isang hakbang sa palasyo. Nasaktan ng perlas. Nawalan ng malay ang emperador at emperatrice. Mabilis, iligtas ang reyna. Dalawang mediko ng pamilya Jiang. Nasa ikatlo na ba? Nasaan na ang ikatlo? May nangyaring masama sa aking reyna at anak. Pinuputol ko ang kanilang mga ulo. Papatayin ko ang kanilang siyam na angkan. Masakit, kuya. Huwag kang matakot, nandito si kuya. Kuya, sa tingin mo magkakaroon ba ako ng anumang epekto mula sa sugat na ito? Magiging pilay ba ako? Ako ay inampon ng pamilyang Jiang. Ako.
Huwag kang mag-alala, Baozu. Nandito si ikalawang kuya. Hindi kita papayagang maging pilay. Ikalawang kuya, napakabait mo sa akin. Huwag mong sabihin, ikaw ay isang ampon o anuman. Habang nandito si ikalawang kuya, tayo ay sa puso ng buong pamilya. Ikaw ang aming nakababatang kapatid. Walang makakapantay sa'yo. Buti na lang at nandyan si kuya at si ikalawang kuya. Sa tahanan ng Jiang. Sa Jiang na tahanan. Kung hindi na sana magtatagal si Baozu sa Jiang pamilya. Nang ganito katagal. Upang hindi si Jinsheng. Baozu, kailangan mo lang tandaan. Ikaw ang aming kapatid na pinalaki mula pagkabata. Ikaw ang tanging kapatid na babae na kinikilala namin. Hintayin mo akong bumalik. Papapalo ko yung hayop na yon. Para hindi na siya manakit sa'yo. Baozu, kapatid, nandito ako. Tignan ko kung nasaan ang sugat. Kapatid, ayos lang ako. Kasalanan ni Baozu lahat. Hindi ko dapat mainis kay Jinsheng. Pumunta sa lugar na ito. Kung hindi ako masasaktan. Walang problema, si boss ay natin. Naiinis siya. Kasalanan ito ni Jiang Jinsheng. Babalik ako para ipakiusap sa kanya. Na humingi ng tawad at magpakumbaba. Kuya, huwag mo masyadong sisihin si Jinsheng. Sa katunayan, siya ang tunay na anak ng Jiang pamilya. Kapatid niyong babae. Walang kinalaman sa dugo. Ikaw ang tunay naming magandang kapatid. Dumating na si Ginoong Cao. Jiang mo, paano ka nandito? Ginoong Cao, bakit ka nandito? Narinig namin ang mungkahi ni Jiang si Gunyang. Kaya't espesyal kaming pumunta para hilingin kay Jiang mo na pumasok sa palasyo upang tulungan ang reyna. May dagdag na proteksyon. Anong nangyari? Nahihirapan ang reyna. Inatasan tayo ng emperador na dalhin ang 2 mediko sa palasyo upang tulungan ang reyna. Si Jiang Jinsheng, ang salot na ito. Gusto niyang saktan tayong 3. Si Jiang Jinsheng na naman ang may gawa niyan. Gongbong Cao, kumusta na ang empress? Nanganak ang empress. Lubhang delikado. Jiang mo, hindi ka ba nasa palasyo para tulungan ang empress? Paano ka nga napadpad dito? Ako. Pumunta rin ang kuya ko. Kasama kong pumasok sa palasyo. Kung malaman ng hari na ang kuya ko, hindi sumunod sa utos, nabitawan ang nagdadalang taong reyna, at pumunta rito para iligtas ako. Mukhang kailangan ng putulin ang aking ulo. Tama. Ako at ang aking pangalawang kapatid ay magaling sa iba't ibang bagay. Pupunta kami ng magkasama. Tiyak na maliligtas namin ang reyna at ang tagapagmana. Sige, umalis na tayo. Ginoong Cao. Sino si Ginang Jinsheng ko? Si Ginang si siyang unang nakapasok sa palasyo upang iligtas ang empress. Kuya at pangalawang kuya, sasamahan ko kayong pumasok sa palasyo. Kailangan kong sumama. Hindi pwedeng agawin ni Ginang Jinsheng ang papuri sa pagliligtas sa empress. Nasaktan ka ba? Ikalawang kapatid, ayos lang ako. Ngayon, mas importante ang pagliligtas sa empress. Pero tayo pa rin ang pinakamatalino. Aking. May nararamdaman ka bang hindi maganda? Inang. Ayos lang ako. Nahihirapan ang reyna sa panganganak. Sundan natin ang nakatatandang kapatid at pangalawang kapatid. Pumasok tayo sa palasyo. Tama. Bilisan nyo, iligtas ang reyna. Iligtas ang tagapagmana. Tara, bilisan. Dahan-dahan. Emperador, bagamat nagising na ang empress, pero mahina ang katawan niya. Hindi tama ang posisyon ng sanggol. Baka hindi na siya makalabas. Nasaan na ang 2 doktor mula sa Jiang? Wala pa sila dito. Sila ba ay magkapatid na? Saan na napunta si San? Ilan ba ang ulo nila? Sapat na para sa akin na putulin. Si Chen, pinatay mo ang tagapagsilbi sa palasyo. Hinaraan mo ako na makapasok sa palasyo para iligtas ang reyna. Dapat kang parusahan. Ngayon, maaari mo pa akong payagang makapasok sa palasyo. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagsisisi. Inaasahan mo bang hindi ko kayang saktan ka? Si Chen, kung sasabihin ko na gusto kong pumasok sa palasyo, huwag mong subukan ang aking hangganan. Nasa bingit na ng kapahamakan ang Emperatrice at ang Heir. Kailangan kong pumasok sa palasyo upang iligtas sila. Si Chen, gusto mo akong patayin? Si Chen, gusto mo akong patayin? Sa nakaraang buhay, ako ay pinatay ng mga taong tulad mo. Ng buhay na buhay. Ito ay kasalanan mo.
Kung hindi ka pa rin magpapakumbaba at hindi matututo magkontrol, talagang papatayin kita. Sumunod ka ng maayos sa akin. Magpaliwanag ka ng maayos. Ginoo, Jiang Jinsheng, kung sasaktan mo ako, ikaw ang unang nanakit sa akin. Hindi kita papatayin, dahil natatakot akong madumihan ang aking kamay. Jiang Jinsheng, may laso ng iyong pilak na karayom. Tama. Huwag kang magalaw. Mag-ingat sa lason na pumasok sa baga. Ang iyong katawan, wala na. Ikaw, babae. Ikaw, mapanganib na babae. Babaeng mababa ang uri. Ako ay mapanganib na babae. Mababa ang uri. Marunong akong gumamit ng lason. Dahil ang medisina at lason ay hindi maihihiwalay. Ginawa ko ito para mapabuti ang aking kasanayan sa medisina. Upang magpagaling at makatulong. Kaya ako nag-aral ng lason. Mga palusot. Sa anumang kaso, anuman ang sabihin ko. Hindi niyo ito paniniwalaan. Ngunit wala akong pakialam. Wala akong pakialam sa inyo. Bakit ko naman talaga mamalayan? Ang opinyon ninyo. Jiang Jinsheng, pakilinis mo ako. Magpatawad ka ng maayos. Patawarin kita. Si Chen, gusto ko ang pagpapatawad mo. Sa buhay ko, ikaw ang nakilala ko. Maging iyong kasintahan ay isang kahihiyan para sa akin, si Jiang Jinsheng. Mula ngayon, tayo'y magkakahiwalay. Habulin mo siya. Pumasok ka sa palasyo para magreklamo sa reyna, di ba? Inakusahan si Bao Zhu ng dalawa. Nandito ang kuya. Jiang Jinsheng, gusto mo bang saktan sila San? Huwag mong subukan. Si Chen, talagang mahal mo si Jiang Bao Zhu. Kaya't binabati kita at si Jiang Bao Zhu. Nasa impyerno kayo. Mabibihag magpakailanman. Huwag siyang payagan na makaalis. Huwag siyang payagan na makaalis. Si Chen, anong nangyari? Sino ang naglagay sa iyo ng lason? Si Jiang Jinsheng. Nangahas siyang maglagay ng lason at pumatay. Walang pag-asa na siya ay maligtas. Huling beses na hindi masyadong mahigpit. Pag uwi ko, babaliin ko ang mga binti niya. Ipapasara sa kulungan. Mukhang sobra ang kabastusan nitong gago. Noong una, baka masyado siyang mabait sa kanya. Inay, huwag masyadong maging mahigpit sa ate. Ikaw lang ang mahina ang loob at mabait sa kanya. Ang babaeng ito. Nagmamalaki siyang sinasabi na nahihirapan ang reyna. Gusto niyang pumasok sa palasyo para iligtas siya. Pinigilan ko siya. Ngunit siya ay naglagay ng lason sa akin. Itong dalawang manggagamot. Ang reyna ay seryosong nahihirapan. Nakapagpaliban na ito ng maraming oras. Kayo, pumasok na kayo sa palasyo. Tulungan niyo ang reyna. Talagang nanganganak ang reyna. Hindi ako nagkamali kay Jiang Jinsheng. Nagkamali ako ng akala sa kanya. Kasama siya sa gulo. Dapat sana binato mo na lang siya ng 3. Pumasok na si Jiang Jinsheng sa palasyo. Pinigilan ko siya. Kakapasok lang niya sa palasyo. Anong silbi ng pagpasok niya sa palasyo? Hindi ba't magdadala lang ito ng gulo sa atin? Gusto niya tayong saktan. Jiang Han, Jiang Mo kayo. Mabilis, pumasok ka sa palasyo para iligtas ang reyna. Ikaw, nakatatandang kapatid. Magstay ka dito para iligtas si Xi Chen. Papasok na ako sa palasyo. Sige, nakatatandang kapatid. Susunod ako agad. Ginoong Kao. Sasamahan kita para makita ang reyna. Dumating na ang bunso kong kapatid. Tara na, tara na. Bilisan na. Bingo, kumusta ang sugat mo? Maliit na marangal, ayos lang ako. Ayos na, ayos na. Pag uwi natin, ipapakiusap ko siya na humingi ng tawad sa'yo. Humingi ng tawad, pinutol ang kanyang binti. Bayaran si Bao Zhu. Ikalawang kuya, alagaan mo muna si Little Marquis. Sasama muna ako sa kuya sa palasyo. Titingnan ang sitwasyon. CJ, mag-ingat ka, Bao Zhu. Sige na, sige na.
Jiang Jinsheng, ikaw. Anak na babae. Bakit ka nasugatan? Sa ganitong mabigat na sugat. Mukhang anak na babae. Ayaw pa rin akong pakawalan. Kaya ako, ang peking anak na babae. Mag-iwan na tayo sa bahay ni Jiang. Jiang Jinsheng, kung muling sasaktan mo siya, hahatayin kita. Jiang mo, kung mangahas kang saktan ako, babalikan kita ng 10 beses. Siguro ay baliw ka na. Sa sobrang kapal, sinubukan mong saktan ang anak ko. Wala akong anak na katulad mo. Umalis ka. Ginoong Kao, pakisama mo ako sa palasyo para iligtas ang reyna. Kung hindi, talagang huli na. Ginoong Kao, nasugatan ang kapatid ko. Paano siya makakapunta sa reyna na may dugo? Baka magdulot ito ng masamang kapalaran. Ang katawan ng Phoenix at ang tagapagmana ng trono. Jiang Baozhu. Ito ay tungkol sa reyna at ang tagapagmana ng trono. Dahil dito, hindi ka dapat makipagbanggaan sa kanila. Jiang Jinsheng, anong gusto mo? Pupunta ako para iligtas ang reyna at ang prinsipe. Hindi ko ibibigay sa'yo ang pagkakataong ito. Sa itsura mong ganyan, nakakabaliw na nga ako. Ginoong Kao, pumasok ako sa palasyo ng 3 beses para lang iligtas ang tao. Mahalaga ang buhay ng tao. Anong bagay ang mas mahalaga kaysa sa buhay? Kapalit, nadungisan mo ang kamay ni Ginoong Kao. Ang daming dugo, ang dumi ng dugo, nakakabingi. Baozhu, ikaw. Ginoo, miss, nahihilo siya dahil sa dugo. Umalis ka, ikaw na maruming bagay. Yan, ye. Jiang, kung susubukan mo akong saktan muli, wala na akong pakialam sa'yo. Ano? Ikaw na may pusong asong ulol. Gusto mo bang patayin ang iyong ina? Ang reyna ay ina ng buong bansa. Ang kanyang anak ay anak din ng hari. Unang anak niya, isang anak ng mataas na angkan. Hindi mo pwedeng gawin ganito, na makipagsagutan. Ginoo Kao, mabilis na tayo ngayon. Pumunta ka at iligtas ang reyna. Perlas, kapatid, paano ka makakapasok sa palasyo sa oras na ito? At makikita ang reyna ng mag-isa. Ang kuya at pangalawang kuya ang mga manggagamot. Sa ginagawa mo, sisisihin sila ng emperador. Ito ay isang malaking kasalanan na nagdudulot ng kamatayan at paglipol sa pamilya. Ikaw, masamang bituin. Sister, alam kong ikaw ay lumaki sa labas bilang isang pulubi. Wala kang alam. Ngunit ito ay tungkol sa buhay ng nakatatandang kapatid at pangalawang kapatid. Mahalagang bagay sa pamilya Jiang. Paano mo hindi maintindihan? Talagang nagsisisi ako. Noong una, dinala kita sa pamilya Jiang. Kung alam ko lang ito, noong ipinanganak kita, dapat sana'y pinigilan na kita. Yan, ye. Jiang, noong una sa tahanan ng Jiang, tayo'y nagputol na ng ugnayang ina at anak. Wala kang karapatang saktan ako ngayon. Bakit mo ako ginaganyan? Ang buhay mo ay ibinigay ko. Sasaktan kita ng 3 beses. Huwag mong subukan akong hawakan. Papatayin kita. Ina, Jiang Baozhu, proud ka ba? Kapatid, lumaki ako sa tahanan ng Jiang. Pinalaki bilang isang tao sa Beijing. Mahal na dalaga. Nasa labas ka at naging pulubi. Alam kong may hinanakit ka. Ngunit ito ay katotohanan na. Walang sinuman ang makapagbabago nito. Kagabi, nasa palasyo kami. Para sa pagsusuri ng reyna, nagbigay ako ng kahilingan. Nabantayan si ate at si kuya. Na makita siya, na may mga palatandaan ng pagkalaglag. Pero sinabi mo na, ayaw kong umalis sila. Para sa iyong kaarawan ngayon. Ito. Sa lahat ng mga taon na ito, si Jiang Mo at Jiang Han, pinaglalaruan mo ng paulit-ulit. Ikaw pa nga ang nagpapahirap sa sarili mo. At pumunta pa sa bukirin. Si Jiang Mo ay isang hangal din. Iniwan pa ang empress. At ang heir apparent ng walang pakialam. Tumakbo akong hanapin ka. Naabala ng ganito katagal. Ang responsibilidad na ito, kaya mo bang bayaran? Huwag kang magbanta ng nakakatakot para lang takutin ako. Jiang Baozhu, akala mo matalino ka na parang yelo at niebe, na may pangunawa sa tao. Sa mga nakaraang taon, pinamumunuan ni Jiang ang lahat. Kaya wala siyang takot sa kahit ano. Sa lahat ng bagay. Talagang walang alam ka. Bobo ka. Hindi alam ang laki ng ulo. Kulang sa kakayahan.
Sobrang pagkasira ng mga bagay. Kapag ikaw ay nagdulot ng malaking kapahamakan, sa oras ng sakuna, hindi ka makakayanan. Anong ginagawa mo? Perlas. Aking kapatid na lalaki. Sinabi ng kapatid na babae na gusto niyang makasama ang ina. Putulin ang relasyon. Kailangan ng laso ng tatay. Sinasabi mo pang hindi ako matibay. Kapatid, ayos ka lang ba? Anak, nagmamalakas ka. Pareho tayong tao. Maaari mo akong saktan. Murahin mo ako. Insultuhin mo ako. Bakit hindi ko maaring saktan ka? Jiang Jingsheng, maniwala ka ba na babalik ako at gagawin kang tatlo? Maniwala ako. Sa loob ng 5 taon na bumalik ako sa pamilya Jiang. Maraming beses. Halos nakuha ko na sa iyong mga kamay. Nasa iyong mga kamay na ako. Minsan na akong nakuha. Talagang wala kang pakialam sa batas. Walang pakialam sa batas. Sa mga nakaraang taon, itinuring ko kayong mga pinakamalapit na tao. Para sa inyo na sumusunod sa akin, umaasa akong isang araw. Matatanggap niyo ako. Kaya dapat kang sumunod ng maayos. Ngunit hindi na ngayon. Kayo, mga pamilya ko, ayaw ko na sa inyo. Jiang Jingsheng, sinasabi ko na, ikaw ay may dalang malas ngayon. Hindi ka dapat makialam. Sa reyna at sa prinsipe, kailangan mo bang pumunta? Anak, agad siyang pigilan. Huwag siyang papasukin sa reyna. Maaari niyang masaktan ang aming pamilya. Kapatid na babae, si kuya at si pangalawang kuya ang mga mediko. Paano mo balak makisawsaw? Sa kanilang kasikatan at galing sa medisina, wala akong pakialam. Pero sa ginagawa mo, ano na lang ang magiging kalagayan ni kuya at pangalawang kuya? Kung pupunta ka ngayon, papaulanan kita ng dugo sa lugar na ito. Jiang Jingsheng, kung patuloy ka pa ring magmamatigas, hindi na ako magiging maawain sa'yo. Kapatid, sa ibang bagay, maaaring sumunod ang lahat sa'yo. Kahit na gusto mong umalis ako sa Jiang pamilya, maaari kong ipangako sa'yo. Ngunit tungkol dito lamang, na may kinalaman sa buhay ng kuya at pangalawang kuya. Hindi mo ba kayang magpigil na makipagkita sa reyna? Jiang Jingsheng, kung maglakas loob kang pumunta, babalik ako at aalisin kita sa talaan ng angkan. Kaya, kayo ngayon, ay lahat dapat humadlang sa akin, na pumasok sa palasyo para iligtas ang reyna. Kailangan mong bumalik sa bahay, at magdasal sa altar para magmuni-muni. O 3. Magsisisi kayo. Ikaw. Ihila mo siya palayo sa akin. Maghanap ng lugar para ikulong siya. Hintayin natin na mailigtas ang reyna. Babalik tayo para ayusin siya. Aso, bitawan mo ako. Magkakaroon kayo ng kaparusahan. Hawakan siya. Hilahin siya. May nakatagong lason pa. Sa mga nakaraang taon, tayo'y nagsikap na ituro sa'yo. Para sa'yo kay Baozu, mag-aral kang mabuti at maging mabuting tao. Akala ko lalong lumalala ka. At natutunan mo pang maglagay ng lason. Ganitong kasinungalingan at kabastusan. Gusto mo pang mag-away. Gusto kitang patawan, na parang isang langgam na nadarapa sa isang paa. Mas madali pa. Ihila mo siya sa akin. Bantayan mo si Jiang Jingsheng. Huwag mo siyang hayaang magulo. Sa oras na ito, kahit na makararating ako, wala na akong magagawa. Para iligtas ang reyna at ang anak niya. Kalooban ng langit. Noong nakaraang buhay, ako talaga ang nagligtas sa reyna at nagbigay daan para sa prinsipe na ipanganak. Alam ng reyna ang aking kasanayan sa medisina at mga nagawa. Ngunit sa huli, hindi siya tumayo. Para ipagtanggol ako, lahat ng papuri at gantimpala, ibibigay ko kay Jiang Han at Jiang Mo. Sa posisyon ko bilang prinsesa, ibibigay ko kay Jiang Baozu. Inay, pupuntahan ko si ate para kumbinsihin. Jiang Jingsheng, hindi kita bibigyan ng pagkakataon para iligtas ang reyna at ang tagapagmana. Lahat ng papuri at benepisyo ay sa akin. Sa huli, mula pagkabata, kahit ano paman, mga kuya ko ang nagdadala nito para sa akin. Jiang Baozu,
Huwag kang iiyak sa oras na yon. Nakakabahala si Jiang Jinsheng kapag naguguluhan. Napakatakot. At napakadelikado. Hindi na dapat manatili. Makakatanggap kayo ng kaparusahan. Magsisisi kayo. Hilahin siya palayo. Lola He. Mukhang natatakot si ikawapat na nakababatang kapatid. Parang nagkakaroon na siya ng kabaliwan. Kailangan siyang disiplinahin ng mabuti. 3 na. Malaking gantimpala. Ito ay para sa 3 dalaga. Isang bangkay ng reyna, 2 buhay. Papalitan kayo ng lahat ng tao ng emperador. Ng mga libing. At bibitayin kayo ng napakaraming beses. Apohi, pinigilan niyo akong pumasok sa palasyo para makita ang reyna. May nangyari sa reyna at sa tagapagmana. Kayong mga asong alipin. Kayo rin ay papalitan ng libing. Kapatid na babae na pang-4. May pang-3 babae na at 2 kuya mula sa pamilya ng Jinger. Nasa bahay ang asawa. Laging pareho ang nangyayari. Pero hindi naman palagi. Na may isang reyna na mahirap manganak. Talagang nakakatakot ang kapatid na babae na pang-4. Sino ba ang nagsabi na hindi ka masaya sa pang-3 babae? Magandang leksyon para sa 2 Ginoo. May gantimpala ang 3 Ginoo. Kung hindi niyo ako abalahin. Mamaya sa labas. Ang sa 3 Ginoo ay para sa inyo. Hindi ito kasalanan ng matandang alipin. Sabi ng 3 Ginoo, kung ikaw ay 3 Ginoo, may malaking gantimpala. Hindi ba kumain si Lola He? Ganito na lang kaliit ang lakas. Kumilos na. Sino yan? Ano ang ginagawa ninyo? Siya si Mama An, malapit kayong Pin. Noong nakaraang buhay, tinulungan ko siyang iligtas. Ang reyna at ang kanyang anak. Lola ay dumating upang humingi ng tulong. Sinasabing ang buntis na si Yunbin na 7 buwan ang nagdadalang tao, ay nagkaroon din ng komplikasyon sa panganganak. Nang dumating ako, halos pumanaw na si Yunbin. Hindi na siya nailigtas. 2 ang nawala na buhay. Anong ginagawa nyo? Siya ang tagapangalaga ni Yunpin. Mahal na emperador. Malubhang dumudugo si Yunpin, malapit na siyang manganak. Pakiusap, iligtas nyo siya. Yunpin. Ang mahal na emperador ay isang Yunpin sa harem, na 7 buwan ng buntis. Dalhin mo agad ang doktor para tulungan si Yunbin na manganak. Sundin ang utos. Pakiusap, tulungan niyo ang anak ko. Ginoo, ako po ay tiyak na makakatulong sa inyo. Kaya niyo yan. Tulungan niyo ang anak ko. Tulungan niyo ang anak ko. Naiintindihan ng mga babae ang sitwasyon. Kailangan mong magpakatatag. Huwag kang susuko. Pumanaw na ang reyna at ang batang prinsesa. Reyna, Reyna. Ano ang ginagawa ninyo? Noong nakaraang buhay, nasa tabi ako ng reyna. Nagtulong-tulong ako ng higit sa 2 oras. Kakatungo ko lang kay Yunpin. Ngayon, papunta na ako roon. Siguradong maliligtas. Si Yunpin at ang kanyang anak. Ano ba ang ginagawa ninyo? Sumunod ako sa palasyo para iligtas ang reyna. Ako si Jiang Jiajia, ang doktor na si Jiang Jinsheng. Ikaw si Jiang si Jiang Jinsheng. Ikaw si Jiang si Gunyang Jiang Jinsheng. Ako ang lola. Ako ang lola. 3 buwan na ang nakalipas. Ang aming Yunpin Yang, nanganak na may malubhang pagdurugo. Halos nagkaroon ng pagkalaglag. Nakatanggap ka ng gamot para sa pagbuo ng bata. Ngayon ay nakapagpahinga na. Lola. Itong mga asong ulol. Gusto akong parusahan ng walang dahilan. Bakit kayong matapang, nandito tayo sa palasyo? Kayo, mga alipin ng Jiang. Nakangahas na mga abuso dito. Ilan ba ang utak niyo? Nay, pakiusap. Ayos lang ba si ikaw, pangalawang dalaga? Ayos lang ako. Si Jiang, pangalawang dalaga. Nahihirapan ang aming Yang Pin, mahal na ina. Maaari mo bang iligtas siya? Pupunta ako para iligtas si Yang Pin. At ang kanyang anak. At nahirapan ang reyna sa panganganak. Isang tahanan, 2 buhay. Jiang Baozhu. Jiang Mo. Jiang Han. Si Chen. Maghintay kayo at sabay-sabay na magkasama sa libingan.
Para rin sa aking nakaraang buhay. Tara, pupunta tayo para iligtas si Yonjin Yang Yang. Sobrang sakit, sobrang sakit. Sobrang sakit. Pakiusap, iligtas mo ang aking anak. Nyang Nyang, ako yung nagbigay sa iyo ng gamot para sa pagbuo ng bata. Babaeng doktor na nag-aalaga ng iyong sanggol. Jiang Jinsheng. Yan Ye. Jiang, pakiusap, tulungan mo ang aking anak. Huwag kang mag-alala, inang. Nandito ako at tiyak na. Mapapanatili kayong ligtas ng iyong anak. Salamat sa iyo. Laban lang, inang. Mahal na emperador. Hindi na makayanan ng emperatris. Narito na si Ginoong Jiang mo. Nagsusumite po ang inyong lingkod, mahal na emperador. Bakit ngayon ka lang dumating? Patawad, mahal na emperador. Ako po'y nagkulang sa aking tungkulin. Katawang silid na alipin, mamatay na sana. Patawarin po ang hari. Dr. Jiang mo, bakit ka pa nakaluhod dyan? Mabilis, tulungan ng Empress. Bakit ganito kalala ang kalagayan ng Empress? Bakit ganito kalala ang kalagayan ng Empress? Matapos niyang magtiyaga, 3 oras. Napakatagal na. Sobrang dami ng dugo ang nawala niya. Wala na siyang lakas. Ang tagal na. Ginoong Jiang, bakit ngayon ka lang dumating? Pakiusap, tulungan mo siya. Bilisan niyo, iligtas ang reyna at ang prinsesa. Ano ang kalagayan ng sanggol? Matagal nang hindi gumagalaw ang sanggol. Nawalan na naman ng malay ang reyna. Ginoong Jiang, bilisan niyo, iligtas ang reyna. Kung hindi, hindi na lalabas ang bata. Mawawalan na ito ng hininga sa sinapupunan. Ginoong Jiang, bakit ka pa nakatunganga dyan? Mabilis, tulungan mo. Ang reyna at ang prinsipe. Hindi ko kaya. Hindi ko sila matutulungan. Nanganak na ba ang reyna ng prinsipe? Baka nga, kuya. Baka nanganak na ang reyna ng prinsipe. Hindi magtatagumpay si Gong. Ang pamilya namin, Jiang. Pero isang pamilya ng mga doktor. Kaya, binabati ko ang kuya ko. Binabati ko ang nanay ko. Magkaisa tayo sa pagbati. Lahat ng nasa pamilya Jiang ay kay. Jiang Han, bakit ngayon ka lang dumating? Napaka-kritikal ng sitwasyon ng reyna. Mabilis, sumama ka sa akin para iligtas ang reyna. Hindi pa ba nanganak ang reyna? Huwag kang magtanong ng walang kabuluhan. Kailangan ka kapag nanganak na ang reyna. Mabilis, iligtas mo ang reyna. Ito, huwag mag-alala, Baizu at Cha. Nanganak lang. May Jiang Mo at Jiang Han. Nandyan ang dalawang nakatatandang kapatid. Tiyak na walang mangyayaring masama. Mahal na emperador. Mahal na emperador. Saan napunta si San? Ngayon ka lang dumating. Ako na ang bahala. Babalatan ko pa ang ulo mo. Ang aking reyna at ang aking anak. Kung sakaling may masamang nangyari, ang buong angkan ng Jiang ay isasama sa paglilibing. Kapatid na lalaki, bakit ganito kalala? Luya at malamig na luya. Mabilis, tulungan niyo ang reyna. Kung hindi, delikado ang prinsipe. Mga Ginoong Jiang, mabilis, tulungan niyo ang reyna. Ikaw, kapatid, may paraan ka ba? Ako. Reyna, magising ka na. Naghihintay pa ang maliit na Panginoon mo. Bilisan mo na. Kung hindi, mahuhuli na tayo. Gusto mo bang ipagpatuloy ang paggamot sa kanya? Wala na akong magagawa. Ano pang gamot ang makakapagligtas sa reyna? Kayong dalawa, hindi ba kayo mga espesyalista sa panganganak? Mag-isip na kayo ng solusyon. Na, mga doktor. Sa mga nakaraang taon dito sa kabisera, marami na kayong nailigtas. Nahihirapang ina. Hayaan silang makabangon ng 3 beses. Para sa kaligtasan ng ina at anak. Bilisan nyo, iligtas ang reyna. Baozu, noong nailigtas natin ang ina dati, si Baozu ang tumulong sa tabi. Tama. Siguradong makakapagligtas ang perla sa reyna at sa kanyang anak. Mabilis. Mabilis. Iligtas ang reyna. Ikaw, pangalawang kapatid. Anong ibig mong sabihin? Nasa bingit ng kamatayan ang reyna at ang susunod na hari. Mabilis, sumama ka sa akin para iligtas sila. Kuya, anong pinapagawa mo sa akin? Noon, si Big Brother at ako. Hindi kayang iligtas ang mga nagdadalang tao.
Lahat kayo ang tumulong sa amin para makabuhay muli ang mga nagdadalang tao at maipanganak ng maayos. Kayo ni Big Brother ang mga tunay na doktor. Ako at si Big Brother, hindi namin mailigtas ang Emperatrice. Wala na akong magagawa. Ganito kalala. Kasing-kasing ng sinabi ni Jinsheng. Baozu, ngayon, ikaw lang ang meron ako na makakatulong sa Empress at sa kanyang anak na nasa sinapupunan. Sumama ka na sa akin, mabilis. Masyado nang huli kung maghihintay pa. Kailangan si Baozu. Dapat naligtas ang Reyna at ang kanyang anak. Tulungan mo ang dalawang kuya mo. Ikalawang kuya. Masakit ang paa ko. Masakit ang paa ko. Si Baozu. Napakahalaga ng buhay. Agad kayong pumunta upang iligtas siya. Ikalawang kuya. Ikalawang kuya ko. Bituin. Siguraduhin ligtas ang ina at anak niya. Bituin. Agad mong iligtas ang Emperatrice. Bilisan mo. Matagal nang hindi gumagalaw ang maliit na Panginoon. Naghihintay na siya. Kung magtatagal pa, baka ang Reyna ay mahirapan na. Hindi na makayanan. Mayroon ka bang magandang paraan? Perlas, bilisan mo, iligtas mo ang Reyna. Baozu, yung mga gamot na kinuha mo kanina, ibigay mo na lahat sa Reyna. Mahina ang hininga ng Reyna. Mag-isip ka na ng paraan. Kung hindi, huli na ang lahat. Hindi ko kaya. Kaya mo yan. Maraming mga ina ang nawalan ng malay dati. Nailigtas mo sila. At nanganak sila ng maayos. Tama ka, Baozu. Nakita ito ng ikalawang kapatid. Kaya mo talagang gawin yan. Ikaw lang ang makakagawa nito. Mabilis mong iligtas ang Reyna. Kung hindi mo ililigtas ang Reyna at ang prinsipe, hindi lang kami ang mamamatay, pati tayo. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Pumanaw na ang Reyna. Reyna. Ginoo, namatay na ang Reyna. Dalhin niyo ang mga taong ito at ipatanggal sa akin. Reyna. Bakit mo ako iniwan? Paano nangyari ito? Mahal na emperador, ang kakayahan ng aking kapatid na si Jiang Baozu sa medisina ay mas mataas kaysa sa atin. Noong nakaraan, sa ganitong sitwasyon ng Reyna, may mga tao tayong hindi kayang iligtas. Siya ang nakakayang iligtas. Nga, ang kapatid kong babae, tiyak na makakapagligtas sa Reyna. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung hindi mo mailigtas ang aking Reyna at prinsipe, lahat kayo ay paparusahan ng mabigat. At ang inyong siyam na angkan ay papatayin. Mabuting anak ng Baozu na babae. Kailangan mong iligtas ang Reyna at ang prinsipe. Narinig mo ba? Kailangan talagang magawa ni Baozu ito. Hindi ko kaya. Talagang hindi ko kaya. Bakit hindi mo kaya? Hindi ako marunong maggamot. Hindi ako marunong maggamot. Ano nang sinabi mo? Baozu, sinabi mong hindi ka marunong sa medisina. Paano ka hindi marunong sa medisina? Nagsusulat ng medisina at nag-imbento ng gamot para sa mga tao. Si Jiang Jinsheng. Siya ang lahat, siya lang. Akdang medisina. Gumagawa ng gamot para sa mga tao. Lahat ay si Jinsheng. Kaya, ninakaw mo ang mga nagawa ni Jinsheng para lokohin kami. Totoo ang sinasabi ni Jinsheng. Ikaw ang sinungaling. Si Jiang Jinsheng lamang ang makakapagligtas sa Reyna. Hanapin si Jiang Jinsheng. Magmadali kang hanapin siya. Hanapin si Jiang Jinsheng. Magmadali kang hanapin siya. Pabilisin mo siyang dumating. Iligtas ang Reyna at ang kanyang anak, bilisan mo. Mali. Hindi ko nahuli ang tamang pagkakataon. Agad-agad. Dalhin si Jiang Jinsheng. Anong nangyayari? Emperador. Ako ang magpapadala ng utos sa Jiang family. Pero itong dalawang magkapatid, nakatutok sa batang si Jiang Baozu. Anak ko. Emperador. O si Jiang Jinsheng pa rin. Kasama ang matandang alipin. Humarang sa pagtakas papunta sa bukirin para iligtas ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Jiang mo. Agad niyang pinayuhan siyang pumasok sa palasyo. Pero itong gago, sinunggaban pa ang utos. Para iligtas ang kanyang nakababatang kapatid na babae, Jiang Baozu. Mahal na emperador, pakiusap. Mahal na emperador, pakiusap. Si Jiang Jinsheng ay nagpadala kay Xiao Anzi.
para dalhin siya sa palasyo upang iligtas ang reyna. Nasaan siya? Bakit hindi siya dumating? Hinarang ni Ginoong Xi at hindi pinapayagang makapasok sa palasyo. May natitirang pag-asa ang reyna. Bilisan mo, hanapin mo si Jiang Jinsheng para iligtas ang tao. Bilisan, bilisan. Hanapin si Jiang Jinsheng. Siguradong makakapagligtas siya sa reyna at sa anak nito. Saan niyo siya dinala? Inutusan ko ang mga katulong na ikulong siya. Ano? Bilisan mo. Hanapin mo si Jiang Jinsheng para sa akin. Sige po, mahal na hari. Nasaan si Jiang Jinsheng? Nasaan si Jiang Jinsheng? Pabilisin mo ang pagdala sa kanya para iligtas ang reyna. Mahal na hari, pakiusap. May natitirang buhay pa ang reyna. Masyado nang huli kung maghihintay pa tayo. Nasaan si Jiang Jinsheng? Anong ginawa niyo sa kanya? Siya ang ikatlong dalaga. Pinayagan kaming turuan ng leksyon ang ikaapat na dalaga. Kami ang unang kumilos. Ano, may ginawa kayo sa kanya? Ito ay ayon sa hiling ng ikatlong dalaga. Aling aso ka, huwag mo akong siraan. Ikaw ang nag-utos sa ikatlong dalaga. Naipatumba kami sa ikawalang dalaga. Sinasabi mo pa na siya ay ikatlo. Malaki ang gantimpala. Walang utos mo. Hindi kami makagalaw talaga. Jiang Baozu, hindi ka makapaniwala. Gumawa ng ganitong bagay. Sino ang Jinsheng? Una, tawagin siya para iligtas ang tao. Iniligtas ng mga alalay ni Yunpin. Siya. Si Yunpin ay ang Yunpin sa silid na yon. Nasa 7 buwan na ang pagbubuntis. Noong nakaraang pagkakataon, nagkaroon siya ng pagkalaglag. Itong si Jiang ay nagbigay ng gamot para sa pangangalaga ng bata. At nailigtas ang bata. Bilisan mong tawagin siya. CJ. Bilisan mo. Ihampas mo muna ang mga aso. Maghintay na lang sa kamatayan. Panginoon, patawarin niyo po ako. Ginoo, tulungan niyo po ako, Ginoo. Matagal nang nakalipas ang mga taon na ito. Palagi kitang pinakikinggan. Ginoo. Kumusta na po ba ang inyong kalagayan, General? Mas mabuti na. Salamat sa'yo. Jinsheng. Inang, 7 buwan ka nang nagdadalang tao. Kahit na maaga ang pagsilang. Pero ang sanggol ay buo na. May mga alalay dito. Siguradong iingatan ka. Ligtas ang maliit na prinsipe. Huwag kang mag-alala. Nangangasiwa si Yanyi. Jiang Xinyan, hindi ka kailangang mag-alala. Ako ang bahala. Salamat, Jinsheng. Yanyi. Ha! Sip-sip. Malakas. Ha! Sip-sip. Malakas. Nanganak na. Ang prinsesa ay isang batang lalaki. Inay, sa wakas. Nagawa mo na ang hirap at pagod. Jinsheng, nailigtas mo ang buhay naming mag-ina. Mula ngayon kami ay tiyak na magpapahalaga sa iyo. Hihilingin ko rin sa emperador na bigyan ka ng gantimpala. Huwag kang mag-alala. Ikaw at ang kapalaran ng dakilang prinsipe. Nasa hinaharap pa. Binabati kita, inang. Ang emperador ay masipag. Hindi masyadong nakatuon sa mga babae. Sa harem, isa lamang ang reyna. Ngayon, ang reyna ay may 2 buhay. Siya ang nagdala sa mundo ng tanging anak ng emperador. Isa pa rin siyang prinsipe. Sa hinaharap, walang hanggan ang potensyal niya. Ganda ni Jiang Xinyan. Dali, sumama ka na sa matanda kong alipin. Para iligtas ang empress. Magtabi kayo. Jinsheng, nandito ka na. Kapatid, mabilis, iligtas mo ang reyna. Jinsheng, pasensya na, nagkamali ako. Jinsheng, nagkamali ang ina. Tulungan mo kami, please. Narito si Jiang Jinsheng. Magandang araw, mahal na emperador. Gamutin ang aking reyna at anak na lalaki. Ako'y magbibigay ng malaking gantimpala. Kung hindi, lahat kayo ay makikisama sa libing. Sobrang huli na. Mahal na emperador, wala akong magagawa. Pakiusap, patawarin niyo ako, mahal na emperador. Walang magawa ang alipin na babae. Pakiusap, patawarin mo ako, mahal na emperador. Jinsheng, noong mga nakaraang pagkakataon, ang ibang mga nanganak ay katulad din ng reyna. Maaari mo rin silang iligtas.
upang maging ligtas ang ina at anak. Noong panahong iyon, pinigilan kita ng ganito. Nauna kang agad, patungo sa palasyo para iligtas ang reyna. Anong ginawa mo? Nakatakbo ka pa sa probinsya para sa isang maliit na bahay. Para iligtas si Jiang Baozu. Nagkamali ako. Ikaw lang ba ang nagkamali? Ulat mula sa kasambahay. Sinasabi na si Jiang Baozu ay nasprain lang ang paa. Nandyan pa si Jiang Han. Magkakaroon ba siya ng problema? Huwag nang magsalita. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang iligtas ang reyna at ang tagapagmana. Ano ang ginawa mo kanina? Jin Sheng, nagkamali ako. Bakit mo pa sinasabi ang mga ito ngayon? Mabilis, iligtas mo ang reyna at ang kanyang anak. Tulungan niyo kami. Jiang Jincheng, inuutusan kita. Pumunta ka na ngayon at iligtas ang reyna at ang kanyang anak. Jiang Baozu, hindi mo pwedeng basta-basta magbiro tungkol sa buhay ng tao. Na parang basta na lang, sige, ililigtas ko. Na parang walang halaga. Jiang Jinsheng, tulungan mo ang aking reyna at ang aking anak. Basta maisalba mo sila. Ano mang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ipinagkakaloob ko sa'yo ang utos. Binibigyan kita ng kayamanan. Ano man ang gusto mo, susundin ko. Kung hindi, papatayin ko ang iyong ulo. Papatayin ko ang lahat ng inyong ulo. Yan ye. Jiang Si, mabilis, iligtas mo ang reyna. Tulungan mo ang maliit na prinsipe. Maliit na kapatid, nagkamali ako. Kailangan mong iligtas ang emperatrice at ang kanyang anak. Pakiusap. Ikaw ang gumawa nito. Nung pumunta ka sa bukirin, hindi mo ako pinayagang iligtas ang emperatrice. Natatakot ka na baka agawin ko ang iyong tagumpay. Nag-utos ka para kay Lola He. Nang siya at ang mga kasama niya ay saktan ako, di ba? Jiang Baozu, huli na. Jin Sheng, alam ng ina na siya ay nagkamali. Kailangan mong iligtas ang reyna. Tulungan niyo kami. Hindi talaga papatayin ng emperador ang mga tao, di ba? Hindi naman. Hindi ako basta susuko. Hindi naman. Naniniwala ako kay Jin Sheng. Siguradong magtatagumpay si Jin Sheng. Siguradong magagawa ni Jin Sheng. Mailigtas ang empress at ang anak niya. Gagantimpalaan tayo ng Haring Jiang. Hindi tayo sisihin ng haring. Ng aming pamilya Jiang. Huli na ang lahat. Ako ay walang magagawa. Patawarin po ang haring. Mahal na emperador, nang dumating ang iyong lingkod, ang emperatrice ay pumanaw na. Ang sanggol ay nauna na ring. Namatay sa kanyang sinapupunan. Talagang hindi ko na kayang iligtas. Kayo, napakarami ninyo. Hindi man lang nakapagligtas. Ang aking reyna at ang aking anak. Anong silbi ninyo? Ihulog niyo siya sa ibaba at putulin. Emperador, hindi ko gustong saktan. Para sa emperatrice. Para sa tagapagmana. Para sa kaharian. Tapat na tapat. Lubos na paggalang. Nang matanggap ng prinsesa. Ang utos mula kay Ginoong Cao. Agad siyang nagmadali papasok sa palasyo. Mahal na emperador. Si Enye. Jiang ay nagmamalasakit sa reyna at sa kanyang anak. Lubos na tapat at tapat. Mahal na emperador. Nahadlangan po ako. Halos naubos ang lakas ko. Bago makapasok sa palasyo. Halos mamatay ako sa loob ng bulwagan. Kaya nagtagal ako. Dahil dito, hindi ko na isalba ang reyna sa oras. Patawarin po ninyo ang inyong hataas na kabanalan. Patawarin po ninyo ang inyong hataas na kabanalan. Jiang Mo at Jiang Han. Jiang Mo at Jiang Han. Pagmamaliit sa buhay ng haring anak. Paglabag sa banal na utos. Sila ang nagdulot ng kapahamakan. Sa emperatrice at sa maliit na prinsipe. Aking reyna. Napakabata pa. Aking anak. Hindi pa isinilang. Kailangan yung lahat na makasama ko sa libingan. Dalhin siya. Patayin. Sandali lang. Mahal na emperador. Hindi pwede. Ang aliping babae ay bumabati sa mahal na emperador. Ito ay, mahal na emperador. Siyang Pinyang Niyang ay ngayon.
Biglang nagkaroon ng matinding pagdurugo. Nandito ang matanda para humingi ng tulong sa manggagamot. Nakasalubong namin ang isang alipin na pinalalabis ang paggamit ng pribadong parusa kay Yenji. Jiangxi, kaya siya ang nagligtas sa kanya. Siya ang nagligtas sa aming Ginoo. Tumulong sa Ginoo na maipanganak ng maayos ang maliit na prinsipe. Ito ang anak ko. Ito ang hari. Ito ang iyong anak na lalaki. Narinig niyo ba? Ang iyak ng bata. Narinig namin. Narinig namin lahat. Iyak ng bata yon. Iyon si Jiang Jingsheng. Iniligtas niya ang reyna at ang anak ng reyna. Hindi tayo papatayin ng emperador, kundi bibigyan pa tayo ng gantimpala ng pamilya Jiang. Jiang Jingsheng. Maganda siya. Ang galing, ang galing. Hindi na tayo mapapapatay. Nga. Sa impresyon, kayo ay bagong nanganak at mahina ang katawan. Ang maliit na prinsipe ay isang premature na sanggol. Hindi ito ang tamang panahon upang lumabas. Mangyaring dalhin ang maliit na prinsipe pabalik sa silid upang magpahinga. Walang masama dito. Mahal na hari. Kung hindi dahil kay Jingsheng na nagligtas sa akin, kasama ang aming prinsipe, kung hindi siya ngayon, ako at ang prinsipe, malamang ay isa na lang ang buhay. Mahal na emperador, pakiusap patawarin mo si Jingsheng. Siya ang aming tagapagligtas. Hinihiling ko sa emperador na patawarin si Yenji. Jingsheng, ako'y isang mababang tao at walang halaga. Ngunit ang prinsipe ay inyong dugo. Malaki ang naiambag ni Jingsheng. Para sa maharlika, syempre itapat siya. Inang, kayo'y bagong nanganak. Mahina ang katawan. Tumayo na muna. Pakiusap patawarin si Haring Ulo, Jingsheng. Haring, si Jianshu ay nasira dahil sa mga traidor. Kaya hindi niya naisalba ang emperatrice. Kung wala siya, ang Reynas at ang maliliit na anak, hindi rin siya pwedeng mabuhay. Maligayang bati, Hari. Nakuha ninyo ang inyong anak na lalaki. Hari, ang batang prinsipe ay kahawig ninyo. Hari, magaling si Jingsheng sa medisina. Isang bihasang doktor sa obstetric at gynecology. Nariyan siya. Ito ay swerte ng bansa. Biyaya para sa mga tao. Ngunit siya ngayon, nagmamadaling dumating para iligtas ang reyna. Halos hindi na nakaligtas. Mahal na emperador, malubhang nasugatan si Yanyi. Jingsheng, naiabuso ang pribadong parusa. Kung hindi dahil sa matandang aliping ito, hindi na siya mabubuhay. Kung ang emperador ay talagang nais parusahan si Jingsheng, handa ang alipin na ito na palitan siya. Emperador, handa rin ang matandang aliping ito para kay Ginoo Jingsheng. Hari, ako ang may kasalanan. Patawarin po ninyo ako, Hari. Pakiusap, huwag niyong parusahan si Ginoo Jingsheng. Hari, si Ginoo Jingsheng ay magaling sa medisina. Ang doktor ay may puso. Handa akong parusahan para sa kanya. Ano ba ang nangyayari? Jingsheng, talaga bang nailigtas mo ang reyna at ang kanyang anak? Nagawa mo talagang hindi biguin ang nakatatandang kapatid. Talagang hindi ka nagpaasa. Ano ka ba? Sino ka para biguin kita? Ikaw. Ano man ang mangyari, salamat sa pagligtas mo sa reyna at sa kanyang anak. Jingsheng, talaga namang ikaw ay magandang anak ng ina. Yanyi. Jiang, hindi na tayo. Nagtapos na ang aming ugnayang mag-ina. Jingsheng, mula ngayon alagaan kita ng mabuti. Mamahalin kita ng mabuti. Nasa mabuting kalagayan ang reyna at ang anak. Hindi na natin kailangan ng tatlo. Jingsheng, noon ako ang nagkamali sa'yo. Sa susunod, sisiguraduhin kong mamahalin at babayaran kita ng maayos. Feng Chen, nasabi ko na. Sa buong buhay ko, hindi na kita pakakasalan. Tapos na ang kasal natin. Jingsheng, huwag kang magsalita ng galit. Anak na babae nitong 5 taon, hindi ba't palagi mong nais makuha ang pagkilala ng mga kapatid at ng ina? Gusto mo bang magpakasal kay Xichen? Tingnan mo, ngayon lahat ay kinikilala ka na.
At handa na ring pakasalan ka ni Xichen. Huwag ka nang maging matigas ang ulo. Jiang Baozu, huwag mo akong hawakan ulit. Babasagin ko ang kamay mo. Nakakasuka talaga ang itsura mo. 8. Tinutulungan kita. Matagal na tayong magkakilala. Ayaw mo pa rin. Tanggapin ako. Huwag ka nang magpanggap. Hindi ko na iligtas ang Reyna at ang anak niya. Nang dumating ako, sila ay 3 na. Ano? Anong sinabi mo? Ngunit malinaw na. Narinig namin ang iyak ng bata. Talagang nailigtas ko ang isang prinsipe. Nakapanganak siya ng maayos. Ay naku, basta nailigtas na. Mali kami sa pagkakataong ito. Minsan, nagagalit ka lang. May intindihan din iyon ni ikawalang kapatid. Jin Sheng. Mali talaga ang kuya. Kuya, pasensya na. Naiinis ang kapatid na babae sa akin. Tinatanggap ko na rin. Inyong pinahamak si Empress San. Isang katawan, 2 buhay. Natatakot na mapatay ng emperador. Natatakot na maubos ang angkan. Kaya nag-isip ng mga kalokohan. Kayang mailigtas ang tao. Pero sa mundong ito, walang ganitong kabait na bagay. Namatay ang emperatrice. Tapos na. Kailangan na niyang isama sa libing ang emperatrice. Hindi mo na iligtas ang emperatrice. Jing A. Sa tingin mo posible ba? Yung iyak ng bata. Iyon ay anak ng iba. Jiang Jinsheng. Hindi mo nagawa. Hindi maganda ang iyong kasanayan sa medisina. Bakit ganyan ka kapalpakan? Hindi mo man lang nailigtas ang Reyna at ang anak niya. Hindi dahil wala akong silbi, kundi dahil sa inyong mga kasamaan at mga kabaliwan. Imposible, hindi mangyayari. Talagang imposibleng mangyari ito. Jiang Jinsheng, pumunta ka na ngayon at iligtas ang Reyna at ang prinsipe. Kung hindi ko siya mailigtas, ako ang may kasalanan. Ano ka ba? Bakit ka pa nag-uutos sa akin? Jiang Jinsheng, nagawa niyo ang isang malaking pagkakamali. At mukhang hindi na siya makakaligtas. Umaasa na lang ako na mailigtas ko siya. Tinulungan ko kayong mapanatili ang inyong buhay. Ngunit kayo ang nagdulot ng kamatayan sa 3. At sinisisi ako sa kakulangan ng aking kaalaman sa medisina. Dahil hindi ko nailigtas ang 3. Tingnan niyo ang inyong mga pangit at kasuklam-suklam na mukha. Sila ang dahilan kung bakit nawala ang buhay ng aking Reyna at 2 pang tao. Mahal na emperador, nagkamali ang iyong lingkod. Pakiusap, patawarin mo ako, mahal na emperador. Mahal na emperador, maawa ka. Pinahirapan niyo si San, ang aking Reyna at anak. Naghahanap pa ng awa. Jiang Jinsheng, hindi na mabubuhay ang mga tao ng Jiang. Kailangan mo rin. Tama, Jiang Jinsheng. Kailangan mo rin sumama sa libing. Ikaw lahat. Ikaw na malas. Kung alam ko lang ganito, di ko sana kailanman. Inampun ka sa Jiang pamilya. Hayaan mong magpahinga muna sa labas si San. Sino ang nagsabing kailangang sumama si Jinsheng sa pagluluksa? Si Jinsheng ang nagligtas sa akin. At sa anak ko. Malaki ang nagawa niya. Walang mali sa ginawa niya. Makakatanggap siya ng papuri. Hindi siya mapaparusahan. Ano? Inilagay ninyo ang sugatang Ginoong Jinsheng sa likod ng bahay at pinabayaan ang mga katulong sa kanya. Ako ang nagligtas sa kanya. Saktong kami ng aming Reyna ay nagkaroon ng komplikasyon sa panganganak. Siya ang nagligtas sa ating Reyna at pinadali ang pagsilang ng maliit na prinsipe. Iniligtas mo ang consort at ang prinsip. Tama iyon. Nanganak si Reyna yon. Nang unang maliit na prinsipe, malaki ang kanyang nagawa. Ngayon ay mayroon ng siya na si Yun Gaifi. Impossible. Wala na akong ugnayan sa pamilyang Jiang. Mangyaring patunayan ito ng emperador kasama si Yun Gaifi. Ikaw ang anak kong isinilang. Hindi ka maaaring magsabi na basta na lang ito mapuputol. Jiang Jinsheng, hindi ko akalain na ganoon ka pa rin. Walang puso at walang awa. Sa ganitong oras pa, iniisip mo pang putulin ang ugnayan sa pamilya. Pero ang dugo, hindi kailanman mababago. Kailangan mo ring makisama sa mga taga-Giang.
Huwag mong isipin na makakapag-isa kang mabuhay. Na magkaroon ng magandang buhay. Hindi mo kailanman maisip na mas magiging maganda ang buhay mo kaysa sa akin. Talaga. Noong 3 taong gulang ako, hindi niyo ako nabantayan. At nawala ako. Hindi ko kayo pinagsisisihan. Pero nitong 5 taon, na dinala niyo ako pabalik sa pamilya ni Jiang. Paano niyo ako minahal? Hindi ako naging sapat na mabuti sa'yo. Dahil hindi ka lumaki kasama ko. Sa akin. Tayo na hindi na magkaibigan. Hindi ba kayo nagmamahal? Dahil lang sa, ang tanging nasa puso niyo ay si Jiang Baozhu. Ang adopted daughter niyo. Lahat ng pagmamahal niyo ay nakatuon sa kanya. Sa kanya lang. Kahit na ako ay mas matanda sa kanya ng kalahating taon. Pero pinapayagan niyo siyang maging ate ko. Pinapabigat mo ako. Dahil mabait si Baozhu sa akin. Mabait din siya sa 2 kuya. Kaya kami rin ay mabait sa kanya. Mabait siya sa'yo. Mabait din siya sa 2 kuya. Alagaan mo ang iyong katawan. Mabuti ang tao ay ako. Wala siyang kaalaman sa medisina. Hindi pa rin ba kayo naniniwala hanggang ngayon? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Noong 13 taong gulang ako at bumalik sa bahay ng Jiang. Alam kong noong kabataan mo. Para sa aking kapanganakan, ikaw at si Jiang mo, Jiang Han, ay nagkaroon ng sakit. Naglaan ako ng 5 taon. Na nagtiis ng daan-daang araw. Para mangolekta ng gamot para sa'yo. Subukan ang gamot. Gawin ang gamot. At si Jiang Baozhu naman, ay basta inabot sa'yo. Ang gamot na pinaghirapan kong gawin. Sabi nila siya ang nagluto nito. At madaling kinuha ang aking nagawa. Aking ambag. Sinasabi ko na ako ang nagluto ng gamot. Pero pinaparatangan niyo ako, minumura niyo. Ipinasara niyo ako sa kulungan. Pinapapako ako sa altar. Maraming beses na ganito. Halos mamatay ako sa templo. Nawala ang aking buhay. Nagkamali ako. Nagkamali ang ina. Hindi ko alam na ganito pala. 3 taong gulang ako nang mapabayaan. Hindi ako kailanman nakakain ng sapat. Mayroon akong malubhang sakit sa tiyan. Ang mga binti ko ay nasaktan ng iba. Nang magyelo sa isang malamig na gabi ng nyebe, nagkaroon ako ng sakit sa binti. Bawat parusa ninyo sa akin ay para bang pinapatayin niyo ako. Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Jane Sheng, hindi namin alam. Hindi. Alam ninyo. Ikaw at si Jiang Han ay mga mediko. Paano kayo hindi malinaw? May sakit ako. May sugat. Ako. Kayo lang. Ay walang pakialam. Binabaliwala niyo ako. Nasasaktan ako. Ninanais ako. Talagang hindi ko alam. Dahil sa hindi ka talaga nagmamalasakit. Tanging si Jiang Baozhu ang inaalala. Kaya't lahat ay tama. Mabuti. Ay inilalaan para sa kanya. Napaloko rin kami niya. Kayo ang walang malasakit sa akin. Kayo ang walang malasakit sa akin. 10 taon akong naghirap sa labas. Nagsakripisyo ng lahat. At dinanas ang lahat ng paghihirap. Ngunit kayo'y palaging pumapabor. Sa anak na inampon. Na nakaranas ng marangyang buhay. Alam niyo ba na sa loob ng 5 taon? Napakalaki ng sakit sa puso ko. Sa hinaharap, gagawin natin ang lahat para ayusin ang mga nagawa natin. Para mapawi ang iyong pinagdadaanan. Alam niyo ba kung saan nanggaling ang aking kasanayan sa medisina? Simula pagkabata, palagi akong may sakit. Para mabawasan ang sakit, nag-aaral ako ng medisina sa iba't ibang lugar. Para makatulong sa mga tao. At iligtas ang sarili. Mali ang ina. Dahil sa ipinanganak kita. Pwede mo ba akong patawarin? Mula ngayon, alagaan kita. Pwede ba? Matagal ko nang nabayaran ang utang na loob ko sa'yo. Sa nakaraang buhay. Utang mo sa akin ang isang buhay. Ang iyong utang na loob sa aking pagsilang. Sa loob ng 5 taon sa Jiang Mansion. Nabayaran ko na. Ina, hindi mo ako kailanman minahal. At hindi mo ako kailanman tinuring. Na iyong anak na babae. Putulin ang ugnayang ina at anak. Hindi. Hari, yung may concubine. Pakiusap kayo dalawa ay magpatunay. Na ako at si Enye. Jiang, ay nagtapos na ang ugnayan ng pagmamahalan at pagtutulungan. Ako at siya, ay pinutol na ang ugnayan ng ina at anak na babae. Hari,
Paborito ni Ginang Jiang ang kanyang ampon. Pinapahirapan ang kanyang tunay na anak. Hindi karapat-dapat na maging ina ni Jinsheng. Sinuportahan ko siya. Mabuhay si Jiang Jinsheng. Ako'y magiging saksi para sa'yo. Naitala na. Hindi. Iniluwal ka ng ina ni Jiang Jinsheng. Binibigyan ka ng buhay. Hindi ka pwedeng ganyan siyang tratuhin. Jiang mo, ikaw talaga. Yung pinakaepal. Jiang Jinsheng, tama na. Binubuo ko ang mga aklat panggamot para sa'yo. Para sa'yo ang mga gamot. Tutulungan kitang magpagaling at magligtas ng tao. Sobrang dami ng pagkakataon. Alam mo na ang aking kasanayan sa medisina. Ngunit parang bulag ka. Ibinigay ito sa'yo ng kuya. Dahil, mula pagkabata, ikaw ay isang pulubi na nasa kalye. Paano ka nakakaalam magbasa at magsulat? Nagsusulat ng medikal na libro. Ang galing ng medikal mong kasanayan. Alam nyo lahat ako. Lumaki akong palaboy. Naging pulubi. Hindi nyo inaalala kung gaano ako kasakit. Sa halip, inaapin nyo ako. Pinipiga at sinasaktan ako. Hinahayaan si Jiang Baozu na apiin ako. Walang ibinibigay na pagkain sa akin. Pinapahirapan ako ng mga alipin sa bahay. Kasalanan ko ito. Hindi. Wala ka lang talagang pakialam sa akin. Noong bata pa ako, ikaw talaga ang nag-iwan sa akin. Pero sinisisi mo ako na bobo, na naligaw. Kaya iniisip mo na hindi ako matalino. Na hindi kasing galing ni Jiang Baozu. Ikaw. Paano mo nalaman? Sa loob ng 5 taon na ito, palagi mong sinasabi na bobo ako. Noong una, hindi ko pa naintindihan. Sa nakaraang 1 taon, may ilang beses na napalabas mo ang salitang yon. Sinasabi mong bobo ako. Nawala ako. Doon ko lang naintindihan ng malinaw. Ako. Sobrang kabado lang ako at nagsisisi sa sarili ko. Hindi. Klarong ikaw ang nagkamali. Pero ayaw mong aminin. Ayaw mong tanggapin. At ibinubuntong lahat ng kasalanan. Lahat sa akin. Totoo ba si kuya? Nawala mo si Jinsheng. Jing A. Ikaw. Sobrang hindi ka responsableng kuya. Lumaki ako mag-isa mula pagkabata. Lubos kong hinangad ang pagmamahal ng pamilya. Itinuring kitang tunay na kapamilya. Sa isang banda, hindi nag-aatubiling gawin ang lahat para sa inyo. Sa kabilang banda, tinatanggap ko ang lahat mula sa inyo. Umaasa lang na isang araw, makikita ninyo ang kabutihan ko. At ituring ninyo ako bilang tunay ninyong pamilya. Alam na ng kuya, Jinsheng. Balang araw magiging mabuting kuya ako. Ikaw lang ang akin. Tanging nakababatang kapatid kong babae, Jinsheng. Jiang mo, dahil nagkasala ka ng 3 kasalanan. Kaya't handa akong magpakumbaba. Kung hindi, magiging katulad ka lang ng nakaraang buhay. Na walang pag-aalinlangan na ipapadala ako sa 3. Hindi. Alam ng nakatatandang kapatid na nagkamali siya. Wala ang mga yon sa akin. Mga aklat medikal, mga reseta, paggawa ng gamot. Sa bawat pagkakataon na tinutulungan ko kayong magpagaling. Hindi mo talaga kayang maabot ang tagumpay na ito. Ako ang nagtagumpay para sa inyong dalawa. At ang naidulot mo sa akin ay pawang sakit lamang. Jinsheng, magbabago na ako mula ngayon. Tiyak na magiging pinakamahusay na magkapatid. Ikaw talaga ang aking tunay na kapatid na babae. Jinsheng, kung paano ka sa akin, kung mayroon kang kahit kaunting pag-aalaga kay Jiang Baozu, kahit isang bahagi, hindi sana tayo umabot sa ganitong sitwasyon. Mahal na emperador, si Jiang mo ay hindi karapat-dapat na maging aking nakatatandang kapatid. Gusto kong putulin ang ugnayan sa kanya. Pakiusap, mahal na emperador, tulungan niyo ako. Hindi, Jinsheng. Nagsisisi na ang nakatatandang kapatid. Alam na ng nakatatandang kapatid ang kanyang pagkakamali. Huwag mong iwanan ang nakatatandang kapatid. Jinsheng, hindi kita kailanman papatawarin. Hari, si Jiang mo ay hindi karapat-dapat tawaging nakatatandang kapatid. Hiling ko sa hari na pagbigyan si Jinsheng. Magandang Jinsheng. Ako ang magpapatunay para sa'yo. Pinutol mo ang relasyon bilang magkapatid kay Jiang mo. Salamat, mahal na emperador. Jinsheng, kapatid na babae. Si ikalawang kuya ay talagang nagmamalasakit sa'yo. Jiang Han, ikaw ang pinaka-nakakainis sa bahay na ito. Siya rin ang pinakabayas. Ako. Noong bumalik ako sa pamilya Jiang, lumapit si Jiang Baozu at hinawakan ako. At nagkunwari siyang malapit sa akin. Inakusahan niya akong itinulak siya. Dahil dito, bigla mo akong sinampal.
At pinakawalan akong magpakumbaba sa bakuran, na nakaluhod ng isang buong araw at gabi. Sinabi mo sa akin, na huwag kong agawin ang pwesto ni Baozu. Noong mga panahong iyon, dahil sa mga kilos mong ito, lalo pang pinatibay ang loob ni Jiang Baozu. Napaulit-ulit siyang, inakusahan nila ako, pinipigilan nila ako, pinapahirapan nila ako ng mga alipin sa bahay. Hindi ako nagawa niyan. Sa tingin mo ba na inakusahan kita ng hindi tama? Gandang-ganda. Nandito ang alila mo. Gandang Miss Jin, nais kong maging saksi para sa'yo. Pakiusap para sa akin. Talagang ayaw kong mamatay. Apo, tungkol kay Jiang Han, at sa mga tao ng Jiang na ito. Sa mga nakaraang taon, kayo mga alipin, para sa aking tunay na anak na babae, paano ba niya ako pinipigilan? Sabi ng matandang alipin, mula noong 5 taon na ang nakalipas. Nung pumasok si Miss Jinsheng sa bahay, palagi siyang inaapi. Ng aliping inampon, pinapahirapan kaming hindi siya pakainin. Nauupo sa niebe sa taglamig. Para sa kanya, ginamit ang pribadong parusa. Binudburan pa siya ng lason. Aso mong alipin, paano ka makakagawa niyan? Ikalawang binata. Hindi ba halata na ito? Ginoong Jinsheng, unang araw niya pauwi. Si Jiang Baozu ay nagplano laban sa kanya. Kaya't dapat mo siyang saktan at parusahan. Si Jiang Baozu ay talagang mas bata kaysa kay Miss Jinsheng. Ngunit pinapayagan pa siyang maging nakatatandang kapatid. Ikaw, tuta. Ikalawang Ginoo. Hindi nakapagtataka, matandang alipin. Ginoong Jinsheng, ibibigay ang buhay para sa madam. Paghahanap ng gamot, paggawa ng gamot. Si Jiang Baozu ay nagdadala lang ng gamot. Sinasabing siya ang naglaga para sa madam. Ginoong Jinsheng, magpaliwanag ka lang, at agad kang mapaparusahan. Bakit hindi mo ako sinabihan agad? Ginoo, ako'y inosente, ginagawang masama. Kahit sino ay makakakita nito. Sa buong bahay, alam na ng mga alipin. Paano mo naman hindi malalaman? Ikalawang binata. Si Enye, Jinsheng para sa'yo, ang isinulat na aklat medikal. Iyan ay talagang sulat ni Enye. Jinsheng, ganap na iba ito kay Enye. Baozu, na talagang naiiba. Ikaw at ang nakatatandang Ginoo ay sinasabi. Si Enye, Jinsheng, naging pulubi sa labas. Hindi marunong bumasa, kaya tinanggihan ng lahat. Ako. Ikalawang Ginoo. Ang aklat medikal na isinulat para sa inyo ni Ginang Jinsheng ay talagang iyon, na malinaw. Yung sulat ni Miss Jinsheng sa kay Miss Baozu ay hindi kailanman pareho. Sinasabi mo at ng malaking anak na lalaki na si Miss Jinsheng ay naglakbay sa labas bilang isang pulubi. Hindi marunong magbasa at tinatanggihan ang lahat. Ako, Ginoong Jinsheng, ang gamot na pinagtatrabahuhan niya araw at gabi. Dinala ni Ginoong Baozu. Sabi niya siya ang gumawa nito. Naniniwala ba kayo? Alam mo na lahat. Sa loob ng tahanan, sino ang hindi nakakaalam? Lahat ay nakakaalam. Tuwing si Enye, Jinsheng, ang tumutulong sa inyo na iligtas ang tao. Si Jiang Baozu ay nasa tabi lang na nag-acting. At kayo ay ibinibigay ang kredito sa kanya. Gawin niyong lahat ito. Hindi ba't hindi kayang tanggapin si Enye? Jinsheng, na may hawak na si Enye. Baozu, ikaw, alipin. Jiang Han, muli na namang nagawa mo ang iyong pagkakamali. Ipinapasa sa iba. Siyempre, si Enye, Jinsheng, ang tunay na anak ng Jiang. Kayo ang tunay na kapatid na babae. Si Jiang Baozu ay hindi higit sa isang nang aagaw ng pugad. Kayo ang ganitong uri. Sadyang gustong pagsalitaan si Enye. San Jinsheng, mga alipin, kami na mga alipin, ay talagang naglilingkod sa aming Panginoon. Palaging nagiging mahirap pagsalitaan si Enye. Jinsheng, upang kayo ay masiyahan. Ang inyong masamang intensyon ay nagdulot ng pinsala sa akin. Si Jiang Baozu, ang nag-utos sa atin, napahirapan si Enye. Jinsheng, bigyan siya ng bulok na pagkain. Hayaan siyang magdusa sa lamig at gutom. Tumulong sa pagsasabuatan laban kay Enye. Jinsheng, Ging Baozu, ang sama mo talaga. Kuya, tinutulungan kita dito. Hindi ba sinabi ng kuya mo at ng nanay natin? Naturuan si Jiang Jinsheng na maging mabuting tao. Naturuan siya ng mabuti, di ba? Bilang mabait mong anak na babae, at mabait na ate, kailangan kong tulungan kayong magpahinga ng kaunti.
Hindi namin pinayagan kang gawin yan. Pero sa tuwing ginagawa ko yan, wala kayong pumipigil. At lagi pa akong pinupuri sa ginawa ko. Sinasabi pang karma ni Jiang Jingsheng yan. Jingsheng. Napaloko lang siya. Kung alam ko lang, ganito ang sitwasyon. Hindi ko gagawin yan sa'yo. Jiang Han, kung nagmamalasakit ka man lang, kahit kaunti, hindi sana tayo nandito ngayon. Mahal na emperador, sinasaktan ako ni Jiang Han, pinabayaan at nilapastangan ako. Hindi karapat-dapat na maging aking nakatatandang kapatid. Mangyaring ipagpasya ng emperador. Jingsheng. Huwag, ikalawang kapatid. Sa hinaharap, maging mabuting kuya ako sa'yo. Sige, ako ang magiging saksi. Jiang Jingsheng at Jiang Han, putulin ang ugnayang magkapatid. Wala nang kaugnayan sa hinaharap. Hindi. Jingsheng, hindi ko talaga alam na ikaw ay nakaranas ng ganitong malaking pagkabigo. Talagang hindi ko alam. Jiang Baozhu, talaga bang ganito? Ang pusong puno ng kasamaan, na kaya kang saktan. Hindi ko alam na ganito ang trato ng buong Jiang sa'yo. Ako'y parang ahas at alakdan. Sino mang tao ay pwedeng sabihan ako ng ganyan. Pero ikaw hindi pwede. Jiang Baozhu, masama ang iyong intensyon. Ngunit nagkukunwari kang mabait. Araw-araw mong sinasabi na hindi ka kasya kay Jingsheng. Nais mo akong saktan. Ikaw mismo, ang gustong maging aso ko sa tabi, na nagmamalasakit at nag-aalaga sa akin, na hindi pinapansin ang iyong sariling fans. Ninanais siyang hamakin at itakwil. Jiang Baozhu, sinabihan mo akong aso ako. Nandyan ka sa tabi ko. Hindi ka ba isang aso? Isang alipin ba? Pero lumaki tayong magkasama. Magkaibigan mula pagkabata. Hindi mo ako maiiwan. Pero lumaki tayong magkasama mula pagkabata. Magkaibigan mula sa pagkabata. Hindi mo ako maiiwasan. Dahil ako'y nagkaroon ng kaunting awa sa'yo. Salamat, munti na Ginoo. Ilang salita lang ito. At nahulog ka na sa akin. Para maging alila sa aking tabi. Ipinapasok ang tunay na prinsesa ng Jiang sa putik. At nilalapastangan ito. Walang pakundangan. Hindi ka naman totoo sa akin. Ako ay prinsesa ng Jiang. Na pinalad ng langit. Ang aking magiging asawa sa hinaharap ay isa sa mga tao sa lungsod na ito. Isang uri ng makapangyarihan. Ikaw, naglalaro ka lang. Jiang Baozhu. Hindi ko akalain na ganito ka. Napakamalupit at mababa mo. Walang kakayahan kumpara kay Jingsheng. Nasaktan mo kami. Mali ang pagkakaintindi namin sa'yo. Ganito talaga ako palagi. Kayo ang nag-alaga sa akin. Mula pagkabata hanggang ngayon. Ano man ang sabihin o gawin ko. Palagi akong ginagantimpalaan nyo. Suportahan mo ako. Sila ang nagbago. Jingsheng, alam kong nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Noong una, ako ay naloko ng peking anak na ito. Ngayon, pakakasalan kita at dadalhin sa tahanan ng mga mahal ka sa buong buhay ko. Xichen, huwag ka nang magpanggap na malalim. Ikaw ang pinaka nakakasuklam. Nang pumasok ang emperador sa palasyo, nagpasya na akong bawiin ang kasal kay Xichen. Humihingi ako ng katarungan mula sa emperador. Emperador, hindi karapat-dapat si Xichen kay Jingsheng. Pakiusap haring ipaglaban si Jingsheng. Jingsheng, dahil nakipag-urong ka na kay Xichen, wala na kayong koneksyon mula ngayon. Jingsheng, huwag Jingsheng. Huwag mo akong hawakan. Nadumihan ang mata ko. Jingsheng, hindi ko inakala na nakaranas ka ng ganito kalaki, ng paghihirap at kahihiyan. Lahat ng ito ay lumipas na, Emperatrice. Huwag nang mag-alala, Emperatrice. Ginoo, si Jingsheng ay may pusong dalisay, mabait at marangal, mahusay sa medisina, isang bihirang magandang doktor na babae. Ako'y nag-iisa at walang kakampi. Nais kong kilalanin si Jingsheng bilang kapatid na babae. Maaari ba, mahal na emperador? Ano, gusto mong kilalanin siya bilang kapatid? Tama. Ngunit, siya ay isang pulubi na naligaw, mababang uri. Hindi karapat-dapat na maging iyong kapatid. Hindi siya pulubi. Siya ay may mabuting puso at mahusay sa medisina. Tumaas ang espiritu, maging isang Diyos na manggagamot. Isa kang bihirang magandang babae. At ikaw ay nasa mayamang pamilya. Ngunit ang iyong puso ay napakasama. Parang ahas at scorpion.
Ako. Ay makakapiling si Jinsheng bilang mga magkapatid. Ito ay aking swerte. Si Jinsheng ay talagang isang perlas. Kayo ay bulag at bingi sa puso. Hindi marunong pahalagahan. Ako ang darating upang pahalagahan ito. Siya ang aming kapatid na babae. Paano magiging kapatid siya ng iba? Ngayon, hindi na. Wala kayong karapatang magsalita ng ganyan. Kung nais ng mahal na reyna, tanggapin na lang siyang kapatid. Maraming salamat, mahal na hari. Sa hinaharap, ikaw na ang aking tunay na kapatid na babae. Sino mang mangahas na manakit sa'yo, hindi ko kailanman patatawarin. Maraming salamat, inang prinsesa. Ako'y labis na nagulat sa iyong kabaitan. Kung hindi dahil sa'yo, ako at ang aking anak, marahil ay patay na. Sobra naman ang iyong sinasabi, inang prinsesa. Ito'y tungkulin ko bilang iyong lingkod. Mahal na emperador, napakahusay ng medisina ni Jiang Jinsheng. Ang kanyang presensya ay biyaya para sa mga bagong panganak. At mga ina, iniligtas niya ako at ang aming anak na lalaki. Malaki ang kanyang kontribusyon. Hinihiling ko sa mahal na emperador na bigyan siya ng gantimpala. Jiang Jinsheng, alam kong ikaw ay may magandang asal. Napakahusay ng iyong medisina. Nagkaroon ka ng kabutihan sa reyna at sa heir sa trono. Ipapapangalan ka bilang prinsesa ng Funing. Bilang isang ikatlong rang na babaeng doktor, pumasok sa huwarang medikal. Tumulong sa pagpapataas ng kasanayan sa medisina. Sa pagliligtas ng mga ina at bagong silang nasanggol. Sa posisyon ng prinsesa. Noong nakaraan, kinuha ito ni Jiang Baozhu. Sa Grand Hospital, ang pagkakataong magningning, ay ninakaw ng 2 kuya ko. Ngayon nakuha ko na uli. Lahat ng pag-aari ko. Magpasalamat ka na, Jinsheng. Maraming salamat sa biyaya ng hari. Ako'y hindi magpapabaya sa kanyang tiwala. Pumasok si Jiang Jinsheng sa Imperial Medical Institute. Nagbigay ng payo sa mga mediko. Jiang Jinsheng, palagi akong itinuturing na mas mababa sa kanya. Dapat ko siyang isubsob sa putik. Sa ganitong katayuan niya, bakit siya magiging kapatid ng paboritong concubine? Bakit ako magiging prinsesa? Jiang Baozhu. Ako si Jiang Jinsheng, mayaman ako. O mahirap. Hindi ito nakadepende sa inyo. Kung paano ninyo ako tratuhin, kundi sa kung sino ako. At ano ang mga nagawa ko. Mas mataas ang aking kasanayan sa medisina kaysa sayo. At mas kaya kong pasanin ang responsibilidad ng isang doktor. Sinasaktan niyo ako, niloloko at nilalait. Hindi dahil sa hindi ako magaling, kundi dahil kayo'y mababa at masama. Tama si Jinsheng. Kayo, buong pamilya Jiang, ay talagang masama hanggang sa kaibuturan. Kayo mismo, ang humadlang kay Jiang Jinsheng, na hindi makararating kaagad, upang iligtas ang aking reyna at anak. Ang emperador ay si Ginoong Xi. Siyang unang tinamaan. Siya, ang pumatay kay Dai Jiang Jinsheng, na pumasok sa palasyo para iligtas ang reyna, si Xiao Anzi. Mahal na emperador, mahal na emperador, mahal na emperador. Dapat malaman ng iyong lingkod na siya ay nagkamali. Sino ang may lakas ng loob na pumatay sa akin? Ilan ang iyong mga ulo? Siya si San. Ikaw ang tao ni San. Una, patayin mo ang asong ito. Patayin mo siya agad. Patawad o maharlika. O mahalika, patawad. Ginoo, iligtas mo ang matandang alipin. Pakiusap, Miss Jinsheng. Tulungan mo ako, matanda. Ako. Nagtatapos na ako ng relasyon. Ano ang sinasabi mo? Jiang Baozhu, nababaliw ka. Sinasabi ko na gusto kong putulin ang relasyon sa Jiang pamilya. Ayaw ko nang maging anak ng Jiang pamilya. Maging kapatid na babae kayo muli. Jiang Baozhu, ikaw na puting mata ng lobo. Bakit wala kang konsensya? Jiang Baozhu, mula pagkabata, inalagaan ka namin. Binigyan ka ng lahat ng pinakamahusay. Tama, nakakalimutan mo na ang utang na loob. Malupit na paglabag. Walang utang na loob. Malupit na paglabag. Bakit hindi pwede? Sila ang nagturo sa akin yan. Si Jiang Jinsheng na. May utang na loob at katapatan sa inyo. Pero paano ninyo siya tinrato? Jing Boss. Sa lahat ng narito, may karapatang sabihin na ako. Ikaw lang ang wala. Jing Boss. Ikaw ang aming kapatid na babae na minahal mula pagkabata.
At itinuturing namin na tunay na kapatid na babae. Hindi mo pwedeng gawin ito sa amin. Siyempre, magagawa ko. Kasi hindi naman talaga. Ako ang tunay na nakababatang kapatid ninyo. Sa Jiang family. Sa Jiang family. Wala kaming dugo na magkaugnay. Sino nang magtatangka? Mahal na emperador. Walang anumang ugnayang dugo ang aking pamilya at ang pamilyang Jiang. Humihiling ako sa mahal na emperador. Napayagan akong putulin ang ugnayan ng aking pamilya sa pamilyang Jiang. Talagang pinagsisisihan ko na mayroon akong kapatid na babae na ito. Jiang Baozhu. Hindi kita palalampasin. Bakit ko nga ba ikaw inampon? Dapat noon pa lang ay pinabayaan na kitang magutom sa labas. Saka, ngayon, hindi na ako anak ng pamilya Jiang. Hindi na ako inyong kapatid. Ano ka ba? Karapat dapat ka bang bigyan ko ng patunay? Ikaw, marumi kang bagay. Lumayo ka. Huwag mong lapastanganin ang mga mata ng emperador. Tawagin ang mga tao, pigilan siya. Nilalapastangan ang buhay ng imperial. Lumabag sa aking banal na utos. 3 kasalanan ang ginawa. Tawagin ang mga tao, putulin ang kanilang mga ulo. Para sa aking reyna at ang hindi pa ipinapanganak na anak ko. Jiang pamilya. Jiang pamilya. Lahat ng angkan ng Xi ipinatapon. Pinugutan ng ulo. Lahat ng angkan ipinatapon. Sobrang bata pa ako. Ayaw ko na ng 3. Gusto kong maging pinakamahusay na manggagamot sa kabisera. Gusto kong maging tanyag. Gusto kong sambahin ng lahat. Ayaw ko na ng 3. Ayaw ko na ng 3. Wala na akong kinalaman sa pamilya Jiang. Wala na akong kinalaman sa kanila. Wala akong kaugnayan sa pamilya Jiang. Wala akong kaugnayan sa pamilya Jiang. Wala akong anumang ugnayang dugo. Wala akong kinalaman sa mga bagay na ito. Ang Emperador Jiang Baozhu ay hindi mapapatawad. Kahapon, ako at si Jiang Mo at Jiang Han. Ako at si Jiang Mo at Jiang Han. Sa palasyo para suriin ang reyna. Nalaman na may mga palatandaan ng hirap sa panganganak ang reyna. Ngunit si Jiang Baozhu ay nagdahilan na. Gusto niyang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Na nag-udyok sa kanyang 2 kapatid na umalis sa palasyo. At hindi ako pinayagang manatili sa palasyo. Para bantayan ang reyna. Siya na siya. Si Jiang Baozhu para siraan ako. Inakusahan akong hindi pinayagan siyang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Kaya't sadyang pumunta siya sa isang probinsya sa labas ng bayan. At para ipakita ang kanyang posisyon bilang ampun, dinala rin niya si Jiang Han doon. Huwag ka nang magsalita, ate. Pakiusap, ako ang may kasalanan. Pasensya na, ate. Humihingi ako ng tawad. Huwag mong asahang mapapatawad kita. Basta't mapatawad mo ako. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Ano man ang gawin mo, hindi kita mapapatawad. 8. Hindi ba't matagal mo nang gustong makuha ang mga kapatid at ina? Ibinabalik ko sila sa'yo. Sinadyang nasugatan ng emperador si Jiang Baozhu. Sa bukirin. Nagkunwaring nasaktan. Muli siyang nagpadala ng tao upang mag-ulat na nag-udyok kay Jiang Mo na iligtas siya. Sa isang banda upang akusahan ako. At para siya ay masaktan. Sa kabilang banda upang ipakita ang katayuan niya bilang ampon. Kaya pala ganito. Jiang Baozhu, papatayin kita. Jiang Baozhu, ikaw ang bituin ng kamalasan. Ikaw ang nagsira sa amin, Jiang family. Hari, habang papunta sa harem ng Empress, dahil natakot si Jiang Baozhu, na iligtas ang Empress at ang heir, nagkaroon siya ng malaking ambag. Pinigilan niya ang mga babae. Hindi pinapayagang pumasok ang prinsesa sa palasyo. Nagpadala pa ng mga tao para patayin ang prinsesa. Sila ay marami at makapangyarihan. Ang prinsesa ay walang laban sa marami. Dahil dito, hindi agad na isalba ang reyna. Ganoon pala yon. Malaki ang aking pagkakamali. Sobrang bobo ko. Jiang Baozhu. Ikaw na babae. Pahirapan mo si Jiang Baozhu. 8. At Jinshen. Ayaw kong pahirapan. Tulungan mo akong humingi ng tawad. Jiang Baozhu, nakita kita. Ngayon ganito. Talagang masaya ako. 8. At Jinshen. Tulungan mo akong humingi ng awa. Tinuturing ka ng paboritong consort na parang kapatid. At ang emperador ay napakahalaga sa iyo. Ipinanganak ka bilang prinsesa. Tulungan mo akong humingi ng awa sa emperador. Pwede bang ipagkaloob mo sa akin ang buhay? Jin Sheng. Nanay, nakikiusap ako sa iyo. Nailigtas mo ang emperador at ang paboritong asawa niya. Na unang anak, basta't humingi ka ng awa sa emperador. Siguradong ililigtas tayo ng emperador. Sige, ililigtas kita. Kuya, hindi ko kaya.
Jinsheng, kapatid na babae. Jinsheng, kapatid na babae. Ikaw, humingi ka ng tulong sa emperador. Patawarin mo si kuya ng isang buhay. Kapatid, humingi ka ng tulong sa emperador. Patawarin mo na ang kuya. 8. Jinsheng, kausapin mo ako para sa pamilya Nixie. Anong gusto mong mangyari? Sasagutin ko ang lahat ng gusto mo. Impossible. Bakit imposible? Iniligtas mo ang emperador. At ang unang anak ng reyna. Napakahalaga mo sa reyna. Nais ng emperador na gawaran ka ng titulong prinsesa. Hilingin mo lang ang kapatawaran. Siyempre, papayag ang emperador. Basta't patawarin tayo ng emperador. Alam ko na ang aking pagkakamali. Maaari kong baguhin ang aking sarili. Pakiusap, mahal na emperador, bigyan niyo kami ng isang pagkakataon. Meron kaming kasanayan sa medisina. Maaari naming gamutin ang mga tao at iligtas sila. Makatutulong kami upang makabawi. Tama, kaya kong gawin yon. Magbabantay sa hangganan at magsisilbi sa bansa. Hindi ako hihingi ng awa para sa inyo. Dahil hindi kayo karapat-dapat. Wala rin akong karapatan. Napatawarin kayo para sa reyna at sa di pa isinisilang na prinsipe. Napatawarin kayo. Anong sinabi mo? Hindi ka hihingi ng awa para sa amin. Hindi talaga ako hihingi. Humihingi kami ng pabor. Jinsheng, pakiusap, hilingin mo sa emperador. Patawarin mo na ang kuya ko. Tumanggi ako. Anak, pakiusap, hilingin mo naman para kay Erje. Jiang mo, sobra-sobra ang kasalanan mo. Mapagpatawad ang emperador. Tiningnan niya ang parusa bilang napakagaan. Jinsheng, ikaw ay anak ko. Ginoo Jeng, tapos na tayo. Sa relasyon ng ina at anak. Pero sa iyong katawan, nananatili pa rin ang dugo ng Jeng. Nananatili ka pa rin ang dugo ng mga Jeng. Ikaw ay palaging magiging anak ng pamilya Jiang. Pero ano ngayon? Hindi kayo karapat-dapat. Gawin ng aking ina at kuya. Jiang Jinsheng, paano mo nasabi ang ganitong kabalintunaan? Noon, itinuring ko kayong mga pamilya ko na mahalaga. Pero ngayon, hindi na. Paalisin sila. Hayaan silang makasama ang aking reyna at anak. Si Ginoong Kao ang magmamasid. Ayusin na silang lahat. Sundin ang utos. Mahal na emperador, pakiusap. Mahal na emperador, pakiusap. Mahal na emperador, pakiusap. Isagawa ang parusa ayon sa utos. Ihatid si Ginang Jiang mo. Jiang Han, salamat Chen. Jiang Han, salamat Chen. Bumaba ka at samahan ang reyna at ang kanyang anak. Jinsheng, tulungan mo ako. Jinsheng, kapatid. Tulungan mo si Erje. Jinsheng, tulungan mo kami. Jinsheng, walang kayo. Ako, si Jiang Jinsheng, ay magiging mas mabuti. Mamumuhay ng aking sariling makulay na buhay.